Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 911 hanggang 17. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sa sandaling lumabas ang mga salita ni Baxter sa kanyang bibig, ang mga mata ng lahat ay agad na nahulog kay Alvin. Nagpatuloy si Perry na nakatayo sa parehong lugar. Bahagyang nanginginig ang kanyang katawan habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Isang pares ng dugong pulang mata na puno ng mapait na puot ay tumitig kay Alvin. Sa sandaling ito, si Perry ay parang makamandag na ahas na nakatago sa kadiliman, handang salakayin si Alvin anumang oras. Huwag kang mag-alala, Pickmaster Baxter. Dahil sinabi ko na bibigyan kita ng paliwanag, tiyak na bibigyan kita ng isa. Pagkatapos alisin ni Alvin ang 7th level Thunder concept fragment, tiningnan niya ng matagal si Baxter bago niya sinabi, "Gayunpaman, kailangan ko munang magpasalamat sa pagbibigay sa akin ng concept fragment, Pickmaster Baxter." Firmf. Ngumuso si Baxter. Nagdilim ang kanyang mukha habang pinupunit ni Alvin ang kanyang sugat. Cut the nonsense. Gusto ko talagang makita kung anong klaseng paliwanag ang ibibigay mo sa akin. Pickmaster Baxter, gusto mo ng paliwanag kung paano ko nalaman na walang pag-unlad ang concept ng iyong walang kwentang disipulo, tama ba? Tanong ni Alvin habang nakatingin kay Perry. Walang kulang sa provocation sa kanyang mga salita. Si Perry, na itinoon ang lahat ng kanyang galit kay Alvin dahil sa walang pag-unlad sa kanyang fire concept, ay agad na nagbago sa kanyang ekspresyon nang marinig niyang tinawag siya ni Alvin na walang silbi. Alvin. Mapupunta ka sa impyerno. Hindi na ito napigilan ni Perry. Sa isang hysterical na sigaw, mabilis siyang sumugod kay Alvin. Ito ay katulad ng isang nakakubli na makamandag na ahas na nabalisa at handang kagatin ang biktima nito ng walang anumang babala. Whoosh! Sa sandaling si Perry ay sumigaw, ang origin energy sa kanyang katawan ay pumutok. Matapos itong sumanib sa kanyang 7th level intermediate fire concept, nag-transform ito sa isang apoy na umakyat sa langit at binalot ang kanyang katawan dito. Kasalukuyang si Perry ay kahawig ng isang maapoy na behemoth na ang dagwang bibig ay nakabuka ng husto habang siya ay humahampas kay Alvin na parang lalamunan na niya ito ng buo. Ang enerhiya ng langit at lupa sa kalangitan ay umiikot habang ang langit at enerhiya na phenomenon ay nagsimulang tumigas. Kasabay ng paggalaw ni Perry, 180 silhouette ng mga sinaunang may sungay na dragon ang humampas patungo kay Alvin ng napakabilis. Ito ay isang napakakahangahangang kilos. Nang si Perry, nakahawig ng isang nagninangas na behemoth na may lakas ng 180 sinaunang sungay na dragon, ay umarangkada, nag-iwan siya ng bakas ng mga pagsabog sa likuran niya. Nagdulot ito ng surge ng nakakatakot na airwaves habang siya ay dumaan. Kasabay ng mga airwaves, isang bagyo ang nagngangalit at hinaypan ang lahat ng kasangkapan sa palasyo sa buong lugar. Ang ilang mga painting ay napunit pa sa mga dingding at nahulog sa sahig na may malakas na kalabog. Mamatay. Sa isang kisap lang ng mata, si Perry na nagbagong anyo ng apoy ay nakarating na sa harap ni Alvin. Sa isang hysterical na sigaw, sinuntok niya ang isang kamao na parang bulalakaw na nahulog mula sa langit. Ang kamao na nababalutan ng apoy ay direktang bumagsak kay Alvin. Siya ay kahawig ng isang nagninangas na behemoth na sumuntok ng isang kamao ng walang awa. Sa kapangyarihan na nakapaloob sa kamao, si Alvin ay mamamatay, kung hindi man baldado, kung siya ay nataman. Perry. Agad na bumungad kay Baxter ang takot. Hindi niya akalain na sasalakayin ni Perry si Alvin ng ganoon lang. Sa kanyang opinyon, ang likas na kakayahan ni Alvin ay napakalakas. Dati, madali niyang ibinalot sa kanyang mga daliri si Perry at ang Niger Twins mula sa Gold Peak. Ngayong bigla siyang inatake ni Perry, hindi ba hinuhukay lang ni Perry ang sarili niyang libingan? Kung paanong ang lahat ng naroroon, kabilang si Baxter, ay nag-isip na gagamitin ni Alvin ang kanyang likas na kakayahan upang lumikha ng isang ilusyon para linlangan muli si Perry, gumawa si Alvin ng isang hakbang na ikinagulat nilang lahat. Hindi nagabalang umiwas si Alvin sa harap ng nagbabantang Perry na iyon. Nagsimulang lumabas ang origin energy sa kanyang katawan.
Ang malawak na origin energy ay mabilis na nag-transform sa mga streak ng thunderbolts tulad ng purple snakes na bumabalot sa kanyang katawan. Para siyang thunder god na kabababa lang mula sa langit. Boom! 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 Habang ang mga kulog na bumabalot sa katawan ni Alvin ay nagsasalpukan sa isa't isa, sunod-sunod na mahinang dagandong mula sa kulog ang umalangaw-ngaw sa hangin, at yumanig ang lahat hanggang sa kaibuturan. Bang! Isang nakakabinging kulog ang biglang yumanig sa buong palasyo at naging sanhi ng tatlong kabataang disipulo mula sa tubig, apoy at lupa peaks na may bahagyang mas mababang cultivation base na agad na inilagay ang kanilang mga kamay sa kanilang mga tainga. Nakita ng lahat na nagpadala rin si Alvin ng suntok ng walang anumang intensyon na umiwas habang si Perry ay sumusugod sa kanyang nagninangas na kamao. Malinaw na gusto niyang direktang makipag-away kay Perry. Nang suntukin ni Alvin ang kanyang kamao, ang mga bahid ng kumikislap na purple thunderbolts ay pumipintig sa paligid ng kanyang kamao at nag-interlace upang maging isang nakuryenteng wire netting. Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng iba, sa wakas ay nagtagpo ang mga kamao ni na Alvin at Perry sa isa't isa. Boom! Ang kamao na pinagtalikuran ng mga bahid ng lilang kulog na parang mga electrical snake ay nakipagsagupaan sa kamaong nabalot ng apoy na tila nagninangas na ahas. Agad itong lumikha ng malakas na ingay. Boom! 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 Sa sandaling nagbanggaan ang kamao ni na Alvin at Perry sa isa't isa, ang mga bahid ng purple lightning bolts ay bumangga din sa nagninangas na apoy habang ito ay nagdulot ng sunod-sunod na kakila-kilabot na pagsabog. Sa sandaling itinakda ang pagsabog, muling bumuhos ang mga bagyo habang humahampas ito sa buong lugar. Ang lokasyon na kinatatayuan ni na Alvin at Perry ay nasa mata ng bagyo. Nagsimulang lumitaw ang mga bitek sa sahig sa ibaba ng kanilang mga paa, at ito ay nakaunat sa lahat ng direksyon. Natakpan nito ang buong palasyo sa isang iglap lang. Ito ay kahawig ng isang dambuhalang sapot ng gagamba. Higit pa rito, nabasag din ng mga lindol ang marami sa mga bintana sa magkabilang panig ng palasyo. Nayayanig na rin ang mga haligi sa palasyo na parang anumang oras ay babagsak na. Gayunpaman, walang sino man ang nagbigay pansin dito. Sa sandaling ito, ang lahat ng mga taong naruroon ay nakatitig sa dalawang binata na direktang nagsalubong sa kanilang mga kamao. Ang kanilang mga damit ay kumakulom, at ang kanilang mga tali ng buhok ay napunit dahilan upang ang kanilang mahahabang buhok ay lumipad. Boom! 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 Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng mga manunood, ang mga bahid ng makakapal na lilang thunderbolt ay patuloy na magkakaugnay at gumawa ng sunod-sunod na nakakatakot na tunog ng kulog. Pinigilan nito ang nagninangas na apoy sa isang iglap at tuluyang napatay. Crack! Isang malinaw at malutong na tunog na nakakabasag ng buto ang umalangaw-ngaw sa hangin. Kinilig ang mga taong naruroon sa pinangyarihan ng marinig iyon. Sa susunod na sandali, makikita ng lahat ang katawan ni Alvin na biglang sumandal at ang makakapal na kulay ube na thunderbolt na kaakibat ng kanyang kamao ay gamulong sa apoy sa kamao ni Perry na parang dinudurog niya ang mga tuyong damo. Sa pagkakataong umalangaw-ngaw sa hangin ang tunog ng basag ng buto, bumaantong hininga si Perry sa sakit. Sa sumunod na segundo, pinalipad siya na parang palasong umaalis sa busog bago siya nontog sa dingding ng palasyo na parang tinulak siya ng napakalaking puwersa. Wham! Pagkatapos ng malakas na dumadagandong na tunog na iyon, ang katawan ni Perry ay dumula sa dingding. Nakabaluktot ang kanyang katawan sa isang fetal position habang nanginginig sa sakit. Arg! Arg! Sa sandaling huminga siya, tumalsik siya ng mga bibig ng dugo. Ang sariwang dugo sa kanyang katawan ay naging maliit na dugong agos sa kanyang paligid. Ito ay tunay na lumikha ng isang malagim na tanawin. Natahimik ang buong lugar. Biglang bumasag sa katahimikan ng isang walang pakialam na boses, ang sarap sa pakiramdam. Ito ay walang iba kundi si Alvin na bumubulong sa sarili habang iniunat niya ang kanyang mga paa matapos niyang palilipad si Perry gamit ang kanyang kamao. Ang mga makakapal na nakakabit na kulog sa kanyang kamao ay nawala ng walang bakas. Ang lahat ng naruroon ay ganap na natakot. Masaya. Si Baxter, ang Pickmaster of Firepeak, ay mukhang natakot habang siya ay sumugod patungo kay Perry upang suriin ang kanyang mga sugat.
Samantala, ang iba ay agad na inilipat ang kanilang mga tingin kay Alvin sa sandaling nanambalik ang kanilang katinoan. Magandang trabaho, bata. Nagningning ang mga mata ni Romeo habang nagtatakang nakatingin kay Alvin. Ang orihinal na akala ni Romeo ay gagamitin ni Alvin ang kanyang likas na kakayahan at lilikha ng isang ilusyon kapag nakita niyang sasalakayin ni Alvin si Perry. Hindi man lang sumagi sa isip niya na hindi gagamitin ni Alvin ang kanyang likas na kakayahan. At saka, hindi man lang siya nag-abalang umiwas. Talagang direktang hinarap niya si Perry at pinalipad siya ng isang suntok lang. Ang cultivation base ni Alvin ay kapantay ng Perry. Pareho silang nasa 7th level void interpretation. Gayunpaman, ang mga konsepto na kanilang naintindihan ay tiyak na hindi sa parehong antas. Ang pangunawa ni Perry ay nasa 7th level intermediate fire concept. Gayunpaman, ang nag-iisang thunder concept na inihagis ni Alvin kanina ay maaaring talagang sugpuin si Perry. Iyon ay hindi bababa sa isang 8th level intermediate thunder concept, o marahil isang 9th level intermediate thunder concept. Di Alvin. Ikaw bastard. Mayroon ka talagang napakalakas na thunder concept. Ang mga mata ni Dindo ay kasing laki ng mga platito. Bahagyang natigilan, tinitigan niya si Alvin. Siya ay lubos na nabigla sa lakas na ipinakita ni Alvin kanina. Ang suntok na iyon ay parang suntok ng Thunder God. Agad nitong pinadala si Perry, na nananakot ng pasulong, lumipad pabalik. Malinis at maayos ang suntok ni Alvin. Kahit na ang heaven and earth phenomenon sa itaas ng kanyang ulo ay wala pang oras upang bumuo. Iyon ay hindi bababa sa isang 8th level intermediate thunder concept. Pinaikit ni Gregor ang kanyang mga mata. Baka sa kanyang mukha ang pagkamangha habang nakatingin kay Alvin. Si Alvin, isang woodpick na disipulo, ay isang variant na nagtataglay ng likas na kakayahan. Ang kanyang cultivation base ay nasa 7th level void interpretation, at naintindihan niya ang 3rd level intermediate wind concept. Ito ang kanyang pagkaunawa kay Alvin bago ang araw na ito. Noong nakaraan, naisip niya na ang lakas ni Alvin ay halos nakasalalay sa kanyang likas na kakayahan. Kung wala siyang likas na kakayahan, lalo pa ang sarili niyang dalawang direktang disipulo, hindi man lang may kukumpara si Alvin kay Perry mula sa Fire Peak. Gayunpaman, binigyan siya ni Alvin ng sorpresa ng kanyang buhay ngayon. Nang hindi umaasa sa kanyang likas na kakayahan, gumamit lamang siya ng isang suntok upang direktang harapin si Perry at pinalipad si Perry, na may kalamangan sa unang pag-strike. Ang buong proseso ay maayos at mahusay. Ito ay hindi palpak sa lahat. Kaya lumalabas na itong Alvin ay hindi lamang naintindihan ang wind concept kundi ang thunder concept din. Ang 3rd level intermediate wind concept ay ang mas mahinang concept na naintindihan niya. Ang intermediate thunder concept na mayroon siya ay talagang tunay niyang trump card. Nagulat si Gulliver at bumulong sa sarili. At isipin na akala ko talaga ang pinakamakapangyarihang konsepto na mayroon siya ay ang 3rd level intermediate wind concept. Mukhang sa pagkakataong ito, ang concept na itinaas niya sa pamamagitan ng pagpasok sa profound assimilation formation ay ang thunder concept. Huminga ng malalim si Furley bago nagpatuloy, sa madaling salita, ang kanyang intermediate thunder concept ay talagang nasa 6th o 7th level bago pa man siya pumasok sa profound assimilation foundation. Dahil sa kadahilanang ipinakita ni Alvin ang kanyang wind concept noong una siyang dumating sa wood peak ng 5-element sect, hindi nakakagulat na alam ng iba pang peak masters na naiintindihan niya ang 3rd level intermediate wind concept. 912. Bukod kina Gulliver at Furley na nagulat, ang mga batang disipulo ng 5-element sect ay natulala rin. Napakalakas ni Alvin. Akala ko ang kanyang likas na kakayahan ay ang kanyang tanging galaw. Hindi ko inaasahan na siya ay talagang napakalakas kahit na hindi ginagamit ang kanyang likas na kakayahan. Before this, I heard that he has only comprehended the 3rd level intermediate wind concept. Now that I think about it, parang ang galing talaga niyang magtago ng lakas niya. Ang thunder concept na dati niyang pinalipad kay Perry sa isang suntok lang ay dapat nasa 8th level intermediate thunder concept. Sino ang nakakaalam, maaaring nasa 9th level intermediate thunder concept. Bakas ng pangamba ang makikita sa mga mata ng iba pang mga kabataang disipulo, kasama sina Brent at Riza, habang nakatingin sila kay Alvin.
Ang Alvin na ito ay talagang naiintindihan ang napakalakas na Thunder concept. Nagtaas ng kilay si Renz. Bahagyang dumidilim ang kanyang mukha habang bumubulong kung gagamitin niya pareho ang Thunder concept at third level intermediate wind concept sa parehong oras, kahit na wala ang likas na kakayahan niya, hindi pa rin ako katugma sa kanya maliban kung naintindihan ko ang first level advanced water concept. Sa sandaling ito, si Renz ay nagsimulang makaramdam ng bahagyang mabigat na presyon sa kanya. Bagamat malinaw na nararamdaman niya ang napakalaking pagbabago sa kanyang water concept matapos lumabas sa profound assimilation formation, wala pa rin siyang ideya kung gaano kalaki ang pag-unlad niya. Malalaman lang niya kung gaano kalaki ang pag-unlad ng kanyang water concept sa pamamagitan ng pagpapakita nito. Gayunpaman, may isang bagay na sigurado siya. Ito ay hindi bababa sa 9th level intermediate water concept. O marahil, ang first level advanced water concept, na kilala rin bilang void transformation concept. Si Chad, na nakatayo sa tabi ni Renz, ay nakatutok kay Alvin. Ang intensyon ng labanan na lumalabas sa kanyang katawan ay napakatindi. Tila hindi siya makapaghintay na magkaroon ng 300 rounds ng laban kay Alvin. Sa di kalayuan, sa sulok ng palasyo, ang mga sugat ni Perry ay nagsimulang gumaling ng dahan-dahan matapos siyang pakainin ni Baxter ng gamot na panggamot sa sugat. Ang hitsura ng mukha ni Perry ay labis na kahabag-habag. Maliban sa mapait na puot, ang kanyang tingin na walang kamalay-malay na tumawid sa lilang figure sa di kalayuan ay napuno rin ng bakas ng pangamba na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang puso. Kung siya ay natalo sa likas na kakayahan ni Alvin ngayon, maaari lamang niyang tanggapin ang kanyang pagkatalo. Kung tutuusin, hindi ito ang unang pagkakataon na natalo siya ng likas na kakayahan. Gayunpaman, natalo siya ni Alvin sa isang direktang paghaharap ngayon. Higit pa rito, si Perry mismo ang unang tumama upang maneg. Ang isang pakiramdam ng kawalan ng kakayahan ay agad na bumangon sa kanyang puso. Ganun din, bumangon din ang sama ng loob sa kanyang puso. Kung ang Alvin na ito ay hindi pinakialaman ang profound assimilation formation sa unang lugar, sana'y kabisado ko na ang 9th level intermediate fire concept. Kung mayroon akong 9th level intermediate fire concept, wala nang dahilan para matakot ako sa kanya. Nang maisip ito ni Perry, agad na dumami ang kanyang sama ng loob kay Alvin. Sa kanyang isip, halos lubos niyang natitiyak na may nagawa si Alvin noong siya ay nasa profound assimilation formation na naging sanhi ng kanyang fire concept na walang pag-unlad. Sa kanyang opinyon, kung hindi pinakialaman ni Alvin ang profound assimilation formation, hindi siya matatalo kay Alvin kanina. Dahil dito, nandidiri siya. Kinasusuklaman niya si Alvin. Nais niyang mapunit na lang si Alvin sa libu-libong piraso at durugin ang kanyang mga buto sa alabok. Master. Inangat ni Perry ang kanyang ulo at tumingin kay Baxter na nasa malapit. Namula ang mga mata niya kasabay ng pag-agos ng luha. Sa nanginginig na boses, nakiusap siya, "Kay, kailangan mong tulungan akong ipaghiganti." Si Alvin ang pumuksa sa akin at humarang sa akin na makuha ang 9th level intermediate fire concept sa profound assimilation formation. Nang matapos siya, ang kanyang mukha ay ganap na napuno ng matinding puot. "Huwag kang mag-alala." Malungkot na tumango si Baxter. Kahit na walang sinabi si Perry, hindi niya planong paalisin si Alvin ng ganoon kadali. Sa panahon ng labanan ng 5 tuktok, pinahiya ni Alvin ang kanyang direktang disipulo, at ngayon ay naging dahilan niya na ang kanyang direktang disipulo ay wala nang nakuha mula sa profound assimilation formation. Bukod doon, naskam din niya ang isang 7th level thunder concept fragment mula sa kanya. Bukod dito, nagdulot pa siya ng malubhang pinsala sa kanyang direktang disipulo. Isa itong provocation. Isang lantarang provocation. Mula nang siya, si Baxter, ay naging Peak Master of Fire Peak sa 5-element sect, ito ang unang beses niyang na-provoke ng ganoon. Alvin. Dahan daw ang naglakad si Baxter patungo kay Alvin. Ang kanyang pares ng mga mata ay kumikinang na malamig. "Ngayon, kailangan mong ipaliwanag sa akin ng malinaw. Paano mo nalaman na walang mapapala si Perry sa profound assimilation formation? O may ginawa ka bang masama na naging dahilan upang si Perry ay walang makuha?" Nang marating niya ang dulo ng kanyang pangungusap, ang kanyang tono ay napakalamig na kahit isa ay nararamdaman ito sa kanyang mga buto.
Sa sandaling lumabas ang mga salita ni Baxter sa kanyang bibig, ang tingin ng lahat, kabilang si Romeo, ay damapo kay Alvin. Actually, curious din sila sa mga bagay na dinala ni Baxter. Walang nakakaalam ng maaga na si Perry ay hindi gumawa ng anumang pag-unlad sa profound assimilation formation, kahit na si Perry mismo. Gayunpaman, casual na sinabi ito ni Alvin na para bang siya ay isang taong may pananaw sa hinaharap. Pickmaster Baxter, na-overestimate mo ako sa pagsasabi ng mga salitang ito. Sa tingin mo ba ay kayang pakialaman ng isang maliit na batang tulad ko ang profound assimilation formation na naiwan ng isang martial monarch powerhouse? Umiling si Alvin. Ang paraan ng pagtingin niya kay Baxter ay para siyang tulala. Humph! Ngumuso si Baxter, tigilan mo na ang pag-ikot ng sitwasyon. Kung hindi mo ito pinakialaman, paano ka nakatitiyak na si Perry ay hindi gumawa ng anumang pag-unlad sa profound assimilation formation? O sasabihin mo ba sa akin na makikita mo ang antas ng kanyang concept comprehension nang hindi niya kailangang ipakita ang kanyang fire concept? Baka sa mukha niya ang pagngisi sa huling tanong na lumabas sa bibig niya. Pickmaster Baxter, masasagot ko na ang tanong mo, hindi naabala si Alvin sa pagngisi sa mukha ni Baxter. Nang matapos niyang sabihin ito, inilipat niya ang kanyang tingin kay Renz na nakatayo sa malapit. Renz, pwede mo ba akong bigyan ng pabor? Bahagyang natarante si Renz nang mapansin niyang lumipat ang tingin ni Alvin sa kanya. Sa sandaling marinig niya ang mga salita ni Alvin, agad niyang tinanggo ang kanyang ulo, syempre. Kahit na hindi siya partikular na mahilig kay Alvin, hindi rin siya nagtanim ng anumang masamang damdamin para sa kanya. Ngayon, mangyaring ipakita ang konsepto ng tubig ng iyong pagbabagong anyo. Kaunting demonstrasyon lamang ang magagawa. Mangyaring tandaan na bawiin ito bago ma-mobilize ang heaven and earth phenomenon, sabi ni Alvin kay Renz. Sa sandaling umalis ang mga salitang ito sa bibig ni Alvin, ang buong lugar ay naging napakatahimik. Maaaring hulaan ng ilan sa kanila kung ano ang sinusubukang gawin ni Alvin, ngunit hindi sila masyadong sigurado. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang bagay na hindi maisip ng isa. At kasama doon si Renz mismo. Kawili-wili, ngumiti si Renz at humakbang pasulong. Speaking of this, hindi ko man lang alam kung gaano kalaki ang improvement ng water concept ko pagkalabas ko sa profound assimilation formation. Nagtataka ako kung may makakakita sa pagpapabuti ng aking konsepto ng tubig bago ko pa man lang pakilusin ang heaven and earth phenomenon. Nang matapos niyang sabihin ito, ang hangin sa paligid ng Renz ay nagsimulang manginig ng bahagya sa ilalim ng maingat na mga mata ng karamihan. Ang mahinang ambon na agad na umakyat sa langit ay nagsimulang mag-intertwine sa kanyang katawan habang ito ay patuloy na gumulong at umangat sa hangin. Sa sandaling lumitaw ang ambon, nagsalita si Alvin, sige, sapat na. Nang marinig ni Renz ang mga salita ni Alvin, agad niyang binawi ang kanyang water concept. Nakatulala na tanong niya, tama na. Kung tutuusin, nagsisimula pa lang siyang magkaroon ng momentum kanina. Hindi pa niya naipapakita ang tunay niyang water concept. Ang enerhiya ng langit at lupa ay wala man lang oras para tumugon. Oo, tumango si Alvin sa kanyang ulo at agad na inilipat ang kanyang atensyon kay Baxter. Mahinahon niyang tinanong, Pickmaster Baxter, nakikita mo ba kung anong antas ang water concept ni Renz pagkatapos lumabas sa profound assimilation formation? Passes. Nang marinig ni Baxter ang tanong ni Alvin, agad siyang humagalpak ng tawa. Don't tell me nakikita mo. Sa kanyang mga salita, halatang inaamin niyang hindi niya ito nakikita. Oo, kaya ko? Sa ilalim ng gulat na tingin ni Baxter, tumango si Alvin bilang tugon. Lumingon siya kay Renz at ngumiti sa kanya, Renz, ang iyong water concept ay itinaas na sa 9th level intermediate concept. Ika-9 na antas intermediate na konsepto. Sa pagkakataong lumabas sa bibig niya ang mga salita ni Alvin, lahat, kasama sina Baxter at Perry, ay nalipat ang atensyon kay Renz. Puno ng pagtataka ang kanilang mga mata. Renz, ipakita ang iyong water concept at tingnan kung tama si Alvin, sabi ni Gregor kay Renz. Sa sandaling ito, kahit siya, ang sect leader ng 5-element sect, ay hindi napigilan ang pagkabigla sa kanyang mga mata.
Ito ang kanyang unang pagkakataon na marinig na may makakakita talaga sa concept level ng isang tao sa ilalim ng mga ganitong kondisyon. Oo, guro. Nang marinig ang mga salita ni Gregor, si Renz ay hindi nang ahas na magpakalma. Muling nanginig ang hangin sa kanyang katawan, nagsimulang lumitaw muli ang mga ambon bago tuluyang napalitan ng alon ng turquoise na alon na bumalot sa kanya. Swoosh! Kasabay nito, ang heaven and earth phenomenon sa ibabaw ng ulo ni Renz ay unti-unting naniniga sa anyo. Sa wakas ay nagbago ito sa 100 sinaunang may sungay na mga dragon. Sa kanyang konsepto lamang, nagawa niyang pakilusan ang enerhiya ng langit at lupa at pinagsama ang 100 sinaunang may sungay na dragon. Iyon ang eksaktong tanda ng 9th level void interpretation concept. Ito talaga ang 9th level intermediate water concept. Malakas na napasigaw si Brent sa pagkagulat. Matapos niyang bawiin ang kanyang tingin mula sa silhouette ng 100 sinaunang sungay na dragon, agad niyang tiningnan si Alvin. Puno ng pagkalito ang kanyang mga mata. Ito talaga ang 9th level intermediate water concept. Napabuntong hininga si Renz na parang medyo nadismaya at nanlumo. Ito ay malinaw na ang kanyang layunin ay ang void transformation concept. Gayunpaman, hindi nagtagal, nanambalik ang katinoan ni Renz. Katulad ng iba, tumingin siya kay Alvin at hindi naiwasang magtanong, "Alvin, paano mo ito nakita?" Maliban kina Baxter at Perry na medyo malungkot ang mga mukha, makikita sa mga mukha ng lahat ang naguguluhan na tingin. "Mamaya ko na sasabihin." Tumawa si Alvin at tumingin kay Baxter. "Pickmaster Baxter, nasisiyahan ka na ba sa paliwanag ko ngayon?" Kanina, nang gumawa si Perry ng kaunting demonstrasyon ng kanyang fire concept, nakita ko na nawala siyang improvement sa kanyang fire concept, sagot ni Alvin. Firmf. Sino ang hindi nakakaalam na si Renz ay nasa 9th level intermediate water concept o 1st level advanced level water concept pagkatapos niyang lumabas sa profound assimilation formation? Gumagawa ka lang ng ligaw na hula. Sagot ni Baxter na may paghamak. 913. Wild guess. Dahil sa sinabi ni Baxter, natigilan si Alvin saglit bago siya muling humagalpak ng tawa. Sa pagkakataong ito, napagtanto niya na higit sa kalahati ng mga taong naruroon ay nagsimulang tumingin sa kanya ng may pagdududa pagkatapos nilang marinig ang mga salita ni Baxter. Maliwanag na lahat sila ay kinilig sa sinabi ni Baxter. Kahit saang antas ang sinabi mo sa pangunawa ni Renz, hindi mahalaga kung ito ay ang 9th level intermediate wind concept o ang 1st level advanced wind concept, mayroon ka pa ring 50-50 pagkakataon na maging tama, tumingin si Baxter kay Alvin at Ninisian. Sa nakikita ko, swerte ka lang. Tingnan mo ang sa akin, biglang sumingit ang malamig na boses at pinalampas ang tawa ni Baxter. Si Chad ang nakatayo sa gilid sa lahat ng oras na ito. Lumakad siya pasulong habang nakatingin kay Alvin at ibinuka ang kanyang karaniwang tahimik na bibig. Hindi ko alam kung naintindihan ko na ba ang 9th level intermediate earth concept o ang 1st level advanced earth concept pagkatapos lumabas sa profound assimilation formation. Dahil sinabi ni Pickmaster Baxter na si Alvin ay gumagawa lang ng haka-haka na si Alvin, iniisip ko kung mahuhulaan ko si Alvin habang tinitignan si Alvin. Tama na sa pagkakataong ito. Sa pagkakataong lumabas ang kanyang mga salita sa kanyang bibig, lahat ng tao, kabilang si Alvin, ay lumipat ng tingin sa kanya. Agad na napalingon sa kanya ang spotlight. Ang mga batang disipulo ng 5-element sect, kasama sina Brent at Riza, ay patuloy na nakatingin kay Alvin at Chad. Alvin. Tumingin si Dindo kay Alvin. Puno ng kumpiyansa ang kanyang mukha habang malakas na sinabi niya, kung makikita mo ng malinaw ang konsepto ni Chad, ngunit iginiit pa rin ni Pickmaster Baxter na gumagawa ka lang ng malikot na hula, maaari mong tingnan ang sa akin sa susunod. Sa pagkakataong lumabas sa bibig ni Dindo ang mga salita, agad na nagbago ang mukha ni Baxter. Hindi ba ito tulad ng sinusubukan niyang sabihin na sinasadya ni Baxter si Alvin? Maghintay tayo hanggang sa makita niya ang konsepto na unang naintindihan ni Chad. Ngumisi si Baxter. Tumango si Alvin at ngumiti kay Dindo bago siya tumingin kay Chad, maaari ka nang magsimula.
Tumango si Chad. Agad na nanginig ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa, at isang kaki na enerhiya ang bumangon kaagad mula sa paligid ng kanyang katawan. Naglabas ito ng matinding at marilag na aura. Sige, tama na, sabi ni Alvin. Nang marinig ito ni Chad, binawi niya ang Earth concept na hindi pa nagpapakilo sa Heaven and Earth energy. Congratulations! Naintindihan mo na ang first level advanced Earth concept. Binati ni Alvin si Chad. Sa kanyang kasalukuyang espiritual na enerhiya, at ang kanyang karanasan mula sa dalawang reinkarnasyon ng Rebirth Martial Emperor, madali niyang matukoy ang concept level ng isang tao basta't ilalabas nila ang kanilang concept aura. Ito ay katulad ng kung paano niya madaling magamit ang kanyang espiritual na enerhiya para magsiyasat sa mga cultivation base ng iba. Konsepto ng First Level Advanced Earth. Sa sandaling lumabas ang mga salita ni Alvin sa kanyang bibig, ang lugar ay agad na naging napakatahimik. Si Gregor, ang sect leader ng Five Element Sect, ang unang nag-react. Ang kanyang mga mata ay kumikinang ng maliwanag habang nakatingin kay Chad. Chiner, ikaw. Bago pa man niya matapos ang kanyang pangungusap, tumaas na ang Earth concept ni Chad sa kanyang katawan. Ang enerhiya ng kaki ay patuloy na pumailang lang sa kalangitan, hanggang sa limitasyon nito. Whoosh! Ang enerhiya ng langit at lupa ay bumulaga sa hangin. Sa isang segundo lang, naipon ito sa isang malinaw na kababalaghan sa langit at lupa. May kabuuang 200 sinaunang may sungay na dragon sa himpapawid. Pinakilos niya ang Heaven and Earth energy gamit lamang ang kanyang konsepto, at nagawa niyang pagsamasamahin ang mga ito sa kabuuang 200 sinaunang may sungay na dragon. Iyon ang tanda ng First Level Void Transformation Concept. Ito talaga ang First Level Advanced Earth Concept. Napakalakas ni Senior Brother Chad. Nagawa niya talagang tumaas ng 2 level at naabot ang First Level Advanced Earth Concept sa isang go lang pagkatapos lumabas mula sa Profound Assimilation Formation. Sa lakas ngayon ni Senior Brother Chad, nakakatakot na kahit hindi siya umaasa sa Earth energy. I wonder how grisly his strength is kung manghiram siya ng Earth energy. Matapos sumigaw si Gulliver, ang Peak Master ng Earth Peak, sa pagkamangha, ang grupo ng mga batang disipulo sa likod niya ay hindi napigilan ang kanilang sarili na bulungan sa isa't isa. Lahat sila ay may isang pagkakatulad sa sandaling ito, lahat sila ay may pagtataka sa kanilang mga mukha. Haha! Magaling! Hindi napigilan ni Gregor ang tumawa mula sa kanyang lalamunan nang makita niya ang kanyang sariling direktang disipulo na nagawang umunlad ng husto pagkatapos lumabas sa Profound Assimilation Formation. Si Chad ay mukhang malamig pa rin gaya ng dati. Gayunpaman, nakita ni Alvin na may bakas ng pagtataka sa lalim ng kanyang mga mata. Maliwanag na ang loob ni Chad ay hindi kasing lamig gaya ng karaniwan niyang ipinapakita sa labas. Congratulations, sect leader, binati ni Gulliver at Furley si Gregor na may ngiti sa kanilang mga mukha. Buntong hininga, hindi napigilan ni Renz na nakatayo sa gilid na mapabuntong hininga pagkatapos na sumulyap kay Chad. Hindi lang silang dalawa ang kambal, pinanganak din silang magkaribal. Simula bata pa sila, pareho na silang nakikipagkompetensya sa isa't isa. Gayunpaman, ang bilang ng kanyang pagkatalo ay higit pa sa kanyang mga panalo. Ito ay palaging ganito. Parang sumpa na mahirap basagin. Matapos ilihis ang kanyang tingin kay Chad upang tingnan si Baxter, si Romeo, ang Peak Master of Woodpeak ay nagtanong na may panunuya sa gilid ng kanyang bibig. Baxter, sa tingin mo ba ay naghuhula lang si Alvin? Bagamat hindi masyadong malakas ang boses niya, nakapasok ito sa tenga ng lahat. Nalipat agad ang atensyon ng lahat kay Baxter. Bahagyang namula ang mukha ni Baxter. Talaga bang naghula si Alvin? Sa una, nang makita ni Alvin ang tunay na antas ng konsepto na naintindihan ni Renz, talagang naramdaman niya na si Alvin ay gumagawa ng ligaw na hula. Gayunpaman, nagsimula siyang magduda sa kanyang sarili ngayon. Gayunpaman, dahil ang mga bagay ay umunlad hanggang sa puntong ito, paano niya maipapakita ang kanyang kawalan ng katiyakan ng ganoon? Firms. Sinulyapan ni Baxter si Romeo nang walang pakialam habang ngumuso. Romeo, tama ka.
Kahit hanggang ngayon, iniisip ko pa rin na gumagawa lang siya ng malikot na hula. Hindi ganoon kahirap na makakuha ng tama ng dalawa. Paano kung tatlo? Nakatayo sa gilid, si Dindo na hindi na makatiis, ay ngumisi habang nakatingin kay Baxter ng mapang uyam. We'll see after he managed to see through your concept. Isang malamig na tingin ang bumungad sa mga mata ni Baxter. Gayunpaman, nanatiling kalmado ang kanyang mukha sa labas habang walang pakialam na sumagot. Walang pag-aaksaya ng oras, tumingin si Dindo kay Alvin at agad na tumawag, Alvin. Tumango si Alvin, ngunit hindi niya hiniling kay Dindo na ipakita kaagad ang kanyang Earth concept. Sa halip, tumingin siya kay Baxter at malamig na sinabi, Pickmaster Baxter, bago ko tingnan ang concept level ni Dindo, may gusto akong kumpirmahin. Kung nakikita ko talaga ang concept level niya, pwede ko bang ihinto ang pagbibigay sa iyo ng anumang paliwanag? Lubos na binigyang diin ni Alvin ang salitang paliwanag. Walang kulang sa panunuya sa kanyang mga salita. Hanggat nakikita mo ang eksaktong antas ng konsepto na naunawaan ni Dindo pagkatapos lumabas mula sa profound assimilation formation, kailangan mo na lang tumingin sa isa pang alagad ng fire peak na dadalhin ko mamaya mula sa fire peak. Hindi mo na kailangang bigyan pa ako ng anumang paliwanag pagkatapos noon, walang pakialam na sagot ni Baxter na kumislap sa kanyang mga mata. Mabuti, tumango si Alvin sa kanyang ulo. Dahil nandito rin ang sect leader, sigurado akong hinding-hindi magsisinungaling sa akin ang isang marangal na Pickmaster of Fire Peak na tulad mo. Firms. Malamig na bumantong hininga si Baxter. Isang nagyayelong kinang ang sumilay sa lalim ng kanyang mga mata na para bang lalamunan nito ang isang tao. Dindo, maaari ka nang magsimula ngayon, tumingin si Alvin kay Dindo. Agad na ipinakita ni Dindo ang kanyang Earth concept sa isang napapanahong paraan. Nag-demonstrate siya saglit bago niya binawi muli. Ang enerhiya ng langit at lupa ay hindi na mobilize, lalo pa ang pagbuo ng isang heaven and earth phenomenon. Nang binawi ni Dindo ang kanyang Earth concept na halos hindi na ipakita, at ang mga mata ng lahat ay lumipat kay Alvin, humagalpak ng tawa si Alvin nang walang anumang babala, haha. Dindo, halimaw ka talaga. Ano? Nagliwanag ang mga mata ni Dindo. Pagkatapos, na para bang nataman siya ng realisasyon, tuwang-tuwa siyang nagtanong, huwag mong sabihin sa akin na ako, si kapatid na Dindo, ay talagang naiintindihan ko ang 9th level intermediate earth concept. Kung totoo yun, ako, si Brother Dindo, ang magiging unang henyo na nagawang itaas ang aking konsepto ng 3 antas ng mas mataas pagkatapos na lumabas sa profound assimilation formation. Bago pumasok si Dindo sa profound assimilation formation, hindi lihim na naintindihan lang niya ang 6th level intermediate earth concept. Alam na alam ito ng lahat ng naruroon sa eksena. Passes. Sa sandaling ang mga salita ni Dindo ay lumabas sa kanyang bibig, biglang tumawa si Baxter. 3 levels. Nagde-daydream ka ba ngayon? Nang pinandilatan ni Dindo si Baxter, muling ibinuka ni Alvin ang kanyang bibig, Dindo, dahil iniisip ng isang tao na nananaginip ka lang, bakit hindi mo ipakita sa kanya kung paano mo gagawing katotohanan ang daydream na ito? Curious ako kung anong uri ng ekspresyon ang isusuot niya mamaya. Kung talagang naintindihan niya ang 9th level intermediate earth concept, hindi na ako magdadala ng isa pang disipulo mula sa Fire Peak, at hindi mo na kailangang magpaliwanag pa, Alvin. Napangiti si Baxter. Ano man ang mangyari, talagang tumanggi siyang maniwala na magagawa ni Dindo na itaas ang kanyang 6th level intermediate earth concept sa 9th level intermediate earth concept sa pamamagitan lamang ng pagpasok sa profound assimilation formation minsan. Sige. Ikaw mismo ang nagsabi nito. Nang marinig ang mga salita ni Baxter, tumawa si Alvin bago lumingon kay Dindo, Dindo, hayaan ni Pickmaster Baxter na makita ng malinaw ang iyong transformed earth concept, di ba? Haha. Sige. Tumawa ng malakas si Dindo. Siya ay may lubos na pananalig kay Alvin. Dahil sinabi ni Alvin na naintindihan niya ang 9th level intermediate earth concept, dapat ay naintindihan niya ang 9th level intermediate earth concept.
Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng karamihan, ang enerhiya ng kaki sa paligid ng katawan ni Dindo ay tumaas kaagad. Nagradiated ito ng mga alon at alon ng malawak at marilag na aura na patuloy na tumataas sa langit. Whoosh! Ang enerhiya ng langit at lupa ay umiikot sa hangin bago ito tuluyang nagtagpo sa isang heaven and earth phenomenon na may 100 sinaunang may sungay na dragon. Ito talaga ang 9th level intermediate earth concept. Malakas na napasigaw si Gulliver sa pagkagulat. Sa sandaling ito, lahat, maliban kay Alvin, Dindo, at Romeo na mukhang kalmado na parang matagal na niyang pinaniwalaan ang mga salita na sinabi ni Alvin, ay nakanganga sa gulat habang nakatitig sila sa heaven and earth phenomenon sa itaas ng ulo ni Dindo. Para silang nakakita ng isang bagay na hindi kapani-pani walang kamangha-mangha. Si Baxter, ang Peak Master ng Fire Peak, ang unang nagsalita, paano ito posible? Patuloy na umiling si Baxter. Hindi siya makapaniwala na totoo ito. Dindo, mukhang ikaw ang taong umagaw sa kanya ng magandang kapalaran ni Perry sa Profound Assimilation Formation. Ang Perry na iyon ay hindi man lang nakakuha ng kahit isang sentimo mula sa Profound Assimilation Formation. Pero tingnan mo. Nagawa mo talagang itaas ang 3 antas ng Earth concept mo. Ngumiti si Alvin ng isang maliwanag at napakatalino ng ngiti. Si Perry, na nasa malapit, ay namumula na sa kanyang mukha. Sa pagkakataong narinig niya ang mga salita ni Alvin, nabalisa siya kaya samukha siya ng isa pang subo ng dugo. 914. Ibig sabihin, ang Profound Assimilation Formation ay may magandang mata at alam kong ako, si Brother Dindo, ay isang taong may malaking potensyal. Kung tungkol sa Perry na iyon, isa lang siyang walang utang na loob na bastard. Marahil ay napataas ang ilong ng Profound Assimilation Formation nang makita siya. Masayang ngumiti si Dindo. Sa sandaling dama po ang kanyang tingin kay Perry, agad itong nanlamig. Barf! Si Perry, nakatatapos lang magpunas ng dugo sa kanyang bibig, ay labis na nalungkot kaya't nagluwa siya ng isa pang subo ng dugo nang marinig niya ang mga salita ni Dindo. Ang kanyang mukha ay sobrang mapatla. Dindo! Mapupunta ka sa impyerno. Agad na nagdilim ang mukha ni Baxter. Isang alon ng marilag na aura ang lumabas sa kanyang katawan at agad na tumangay palabas. Diniinan nito si Dindo nang walang anumang babala. Sa kasamaang palad, ito ay natangay na bago pa maabot ng kanyang aura si Dindo. Swish! Isang figure ang lumitaw sa harap ni Dindo. Ito ay walang iba kundi ang Peak Master ng Woodpeak, si Romeo. Wham! Nakita ng pangalawang Alvin si Romeo na nagkatawang tao sa harap ni Dindo, agad niyang narinig ang isang malakas na tunog na umalingaw-ngaw sa hangin. Ang sumunod na nakita niya ay si Baxter na pinalipad pabalik na parang palaso na umalis sa bowstring bago siya durog sa dingding ng palasyo at nawala sa kanyang paningin. Isang malaking butas ang agad na lumitaw sa dingding. Romeo! Isang sigaw na puno ng galit ang umalingaw-ngaw mula sa likod ng dingding. Ang sumunod ay isang maalikabok na Baxter na bumalik sa palasyo. Tinitigan niya ng masama si Romeo. Gayunpaman, hindi siya gumawa ng anumang hakbang. Scram! Nang makita ni Romeo kung gaano katapangan si Baxter na muling bumalik, tinitigan niya ito ng masama. Si Romeo ay nakakatakot gaya ng warrior attendant ng Buddha, at ang kanyang puwersang nagpapapigil ay kitang-kita. Nagdilim ang mukha ni Baxter. Kinagat niya ang kanyang mga labi at dinala si Perry at ang isa pang disipulo ng Fire Peak na sabay-sabay na umalis sa palasyo. Nawala sila sa paningin ng lahat. Alvin, anong level ng Thunder concept mo? Bakit hindi mo ipakita sa aming lahat? Tanong ni Gregor kay Alvin. Tungkol naman sa mga nangyari kanina, umarte siya na parang wala man lang nakita. Sa madaling salita, pinili niyang huwag pansinin ang mga ito. Nang marinig ang mga salita ni Gregor, agad na lumipat ang tingin ng lahat kay Alvin. Sa pagkakataong ito, kabilang sa 10 kabataang talento na lumabas sa Profound Assimilation Formation, bukod kay Perry na walang pag-unlad, si Dindo at Chad ay parehong nakagawa ng malaking pag-unlad.
Bago pumasok si Dindo sa profound assimilation formation, naintindihan lang niya ang 6th level intermediate earth concept. Gayunpaman, nang lumabas siya rito, nakarating na siya sa 9th level intermediate earth concept. Maging si Alvin ay hindi maiwasang mabigla sa bagay na ito. Ang pagsulong ni Dindo ay higit na lumampas sa kanyang inaasahan. O marahil, ang katawan ni Dindo ay angkop na angkop sa earth concept. Sa makatuwid, ang kanyang pag-unawa sa earth concept ay higit na mas mahusay kaysa sa ibang mga tao. Magagawa lamang ni Alvin ang sagot na ito pagkatapos niyang hinalughog ang dalawang reinkarnasyon ng mga alaala ng Rebirth Martial Emperor. Bago pumasok si Chad sa profound assimilation formation, naintindihan na niya ang 8th level intermediate earth concept. Paglabas niya, naabot na niya ang 1st level advanced earth concept. Bagamat ang kanyang earth concept ay itinaas lamang ng 2 antas, ang lakas na nagawa niyang itaas ay higit pa kay Dindo. Iyon ay isang bagay na syempre. Ang 1st level advanced earth concept ay malayong mas malakas kaysa sa 9th level intermediate earth concept ng 100 sinaunang may sungay na dragon. Hindi naman magka-level ang dalawa. Gayunpaman, sa sandaling ito, maging si Dindo o Chad, pareho silang nakatutok kay Alvin. Mukhang wala akong ibang choice kundi ipakita ang lakas ko ngayon. Nang makita ni Alvin ang sitwasyon sa harap ng kanyang mga mata, tumawa siya ng pilit sa kanyang sarili. Sa ilalim ng maingat na mga mata ng lahat, ang hangin na nakapaligid kay Alvin ay biglang lumundag at ang mga bahid ng kulog na parang mga purple electrical snake ay lumitaw kaagad. Ito ay mga guhit ng solidified thunderbolts. Ang mga kulog ay patuloy na dumarami at patuloy na nagsasalpukan sa isa't isa. Lumikha ito ng sunod-sunod na mababang tunog ng kulog. Iyon ay ang thunder concept. Boom! 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 Isang sunod-sunod na kulog ang umalangaw-ngaw sa hangin. Ang mga lilang kulog sa paligid ni Alvin ay bumuo din ng mga patong-patong ng mga sapot ng kuryente na bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Nagmukha siyang Thunder God. Ang Thunder God ay bumaba sa Earth, at bawat sulok ng Earth ay manginig sa takot. Whoosh! Ang Heaven and Earth energy sa itaas ng ulo ni Alvin ay umikot, at ang Heaven and Earth phenomenon ay unti-unting tumiga sa anyo. Nagsimulang lumitaw ang mga silhouette ng mga sinaunang may sungay na dragon, at naaninag ito sa mga mata ng lahat. 10, 20, 30. Ang bilang ng mga sinaunang may sungay na dragon ay patuloy na dumarami. Di nagtagal, huminto sa pagdami ang bilang. Ito ang lakas ng 100 sinaunang may sungay na dragon. 9th level intermediate thunder concept. Nang makita ni Dindo ang 100 silhouette ng mga sinaunang may sungay na dragon sa kalangitan, hindi niya maiwasang mapasigaw sa gulat. Ang 9th level intermediate thunder concept. Agad na itinoon ng lahat ang kanilang mga mata kay Alvin. Bukod sa pagtataka sa kaibuturan ng kanilang mga mata, mas lalo pang nagtataka. Ang binata na naka-purple sa harap nila ay mukhang nasa 25 taong gulang pa lamang. Ang tunay niyang edad ay hindi lalampas sa 30. Isang martial artist na halos nasa 30s ngunit naiintindihan na ang 9th level void interpretation concept. Bagamat nakatulong nga ang profound assimilation formation, ang kanyang pag-unawa ay maaaring ituring na napakahusay sa isang first class at second class na sekta, higit pa sa isang third class na sect tulad ng 5-element sect. Wow! Ito ay talagang hindi inaasahan. Hindi lamang si Alvin ay nagtataglay ng hindi inaasahang likas na kakayahan, mayroon din siyang napakahusay na pangunawa pagdating sa konsepto din. Hindi nakakagulat. Siya ay isang variant pagkatapos ng lahat. Nabalitaan ko na ang variant na nagtataglay ng likas na kakayahan tulad ni Alvin ay kilala rin bilang God's favorite, you know. God's favorite. Ang pangalan ay talagang bagay kay Alvin na parang guwantes. Ang 4 na Water and Earth Peak disciples, kasama sina Brent at Ryza, ay napasigaw sa gulat. Maging si Gulliver, ang Peak Master ng Earth Peak, at si Furley, ang Peak Master ng Water Peak, ay hindi exception. Sa sandaling ito, ang kanilang titig na sinanay kay Alvin ay napuno ng isang pahiwatig ng komplikadong hitsura. Gaano kabuti kung siya ay isang alagad ng kanilang Earth o Water Peak sa halip?
Gayunpaman, ang isang panaginip ay palaging maganda habang ang katotohanan ay palaging malupit. Swerte talaga si Woodpeak this time, with a tacit understanding, lihim silang nag-isip sa kanilang dalawa. Alvin, ano ang antas ng iyong thunder concept bago ka pumasok sa profound assimilation formation? Curious na tanong ni Romeo habang nakatingin kay Alvin. Lahat, kabilang si Gregor, ay agad na inilipat ang kanilang mga mata kay Alvin. Na-curious din sila tungkol dito. Ikapitong antas, isang sulyap ng kinang sumilay sa mga mata ni Alvin. Haha! Sa sandaling lumabas ang mga salita ni Alvin sa kanyang bibig, tumawa si Dindo ng malakas. Alvin, mas magaling ka sa akin sa bawat aspeto. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, mukhang wala kang natamo na pakinabang gaya ng ginawa ko, kapatid na Dindo, sa profound assimilation formation. Bago ako pumasok sa profound assimilation formation ng Kuya Dindo mo, ang comprehension ko ay nasa 6th level intermediate at the earth concept, I'm intermediate ngayon. Malawak ang ngiti ni Dindo nang marating niya ang dulo ng kanyang pangungusap. Mula nang makilala niya si Alvin, palagi siyang nasa likod ni Alvin. Medyo nalungkot siya. Sa wakas ay nagkaroon na siya ng pagkakataon na umupo sa ulo ni Alvin ngayon. Siya ay ganap na tuwang-tuwa mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Nang makita ni Alvin kung paano hinaypa ni Dindo ang sarili niyang trompeta sa kanyang harapan, inilibot lang ni Alvin ang kanyang mga mata sa kanya. Hindi siya nag-abala na bigyan siya ng anumang pansin. Kung nalaman ni Dindo na nasa elementary thunder concept lang siya bago siya pumasok sa profound assimilation formation, sino ang nakakaalam kung ano ang magiging expression niya? Siyempre, hindi ilalantad ni Alvin ang kanyang sarili ng ganoon lang. Ang pagiging mayaman habang nananatiling tahimik ay ang pinaka-virtuous na paraan pagkatapos ng lahat. Dahil sa mapaglarong kalokohan ni Dindo, dahan-daang umiwas ang mga tingin kay Alvin. Wala na siya sa limelight. Bagamat itinuturing na napakahusay na may angat ang kanyang 7th level thunder concept ng dalawang antas na mas mataas pagkatapos makapasok sa profound assimilation formation, inakala nilang malayo pa rin si Alvin kumpara sa pag-unlad ni Dindo at Chad. Siyempre, ito ay dahil wala ni isa sa kanila ang nakakaalam tungkol sa mga totoong pagbabagong nangyari kay Alvin. Kung nalaman nila ang tungkol dito, malamang natatayo sila doon na tulala buong araw. Ang profound assimilation formation ay talagang kakaiba sa pagkakataong ito. Una, ito ay tumakbo ng tuloy-tuloy sa loob ng 60 oras. Pagkatapos nito, talagang may isang tao na hindi nakinabang dito, pinagsalubong ni Gregor ang kanyang mga kilay. Pakiramdam niya ay medyo malansa ang bagay na ito. Marahil, ang dahilan kung bakit tumakbo ang profound assimilation formation sa loob ng 60 tuloy-tuloy na oras ay may kaugnayan kay Perry. Kung tutusin, sa 10 tao na pumasok sa profound assimilation formation, si Perry lang ang nagkaroon ng problema. Para siyang pumasok sa profound assimilation formation ng walang dahilan. Ipinahayag ni Gulliver ang kanyang haka-haka. Oo, sa tingin ko ito ay malamang, tumango si Furley bilang pagsang-ayon. Talaga, sumang-ayon din si Romeo. Ang mga sulok ng bibig ni Alvin ay walang kamalay-malay na kumaibot ng kaunti nang marinig ang mga salita mula sa 4 na Pickmasters. Hindi niya inaasahan na si Perry ay magiging kanyang scapegoat. Kung malalaman ni Perry ang katotohanan, malamang na malubha siya na magsusuka siya ng hindi bababa sa 3 litro ng dugo hanggang sa mamatay siya dahil sa kawalan ng dugo. Okay, let us call it a day. Aalis tayo sa tamang oras makalipas ang 2 linggo, dagdag ni Gregor. Sa sandaling lumabas ang mga salita sa kanyang bibig, sinulyapan niya sina Romeo, Gulliver at Furley. Ito ay maliwanag na ang kanyang huling pangungusap ay nakatutok sa kanilang 3. Ang 3 sa kanila ay tumango bago inakay ang kanilang mga disipulo pabalik sa kanilang sariling peaks. Pupunta ba tayo sa lihim na lugar na iniwan ng Martial Emperor sa loob ng 2 linggo?
Marahil ang mga batang disipulo ng Five Element Sect, kabilang si Dindo, ay walang ideya kung ano ang ibig sabihin ng mga salitang "we depart in 2 weeks" na binigkas ni Gregor, ngunit tiyak na alam ni Alvin kung ano ang ibig sabihin nito. Sa pagkakataong ito, ang dahilan kung bakit naging bukas palad ang Five Element Sect na binuksan nila ang Profound Assimilation Formation ay walang alinlangan para sa kapakanan ng lihim na kayamanan na iniwan ng Martial Emperor. May isang bagay sa lihim na kayamanan na nais ng Five Element Sect. Ang bagay na pinakagusto ng Five Element Sect ay walang alinlangan ang Profundity Fragment na maaaring nakatago sa lihim na kayamanan ng Martial Emperor. Ito ang susi sa pagpasok sa Martial Monarch Stage para sa isang peak void powerhouse. Sa daan pabalik sa Wood Peak, itinaas ni Romeo ang isang kamay at naglabas ng 4 na piraso ng Spirit Fruit. Itong 4 na espiritong bunga dito ay ang cultivation resources na nakuha natin mula sa Sect Resources matapos ang Wood Peak ay naging first peak ng Five Element Sect. Mayroon akong 2 piraso ng 2 magkaibang uri dito. Tama lang na kumuha kayong 2 ng tig-isa. Ang 4 na bunga ng espirito ay binubuo ng 2 magkaibang uri at mayroong 2 piraso bawat isa. Ang isa ay ganap na asul na kulay. Nagbugay ito ng asul na kinang na nagbibigay ng mahinang mabangong amoy. Yung isa naman ay kulay berde. Ang katawan nito ay natatakpan ng pulang maliliit na linya na pinag-interlay sa isa't isa. Blue Origin Fruit. Bloodstain Fruit. Sa pagkakataong nakita ni Alvin ang 2 prutas na ito, agad na nagdilim ang kanyang mga mata. Baka sa mukha niya ang tuwa. Matapos niyang madaanan ang mga alaala ng Rebirth Martial Emperor, agad niyang nakilala ang 2 bunga ng espirito. Pareho silang mga espiritong prutas na exclusibo sa isang Void Interpretation Martial Artist. Ang medicinal efficacy ay hindi mas mababa sa Origin Enhancing Fruit na nainom nila ni Dindo noon. Wow! Everything is going smoothly according to my wish. Sabay-sabay na lumiwanag ang mga mata ni Alvin. 915. Peakmaster, ang mga espiritong prutas na ito ay inilabas ng sekta. Curious na tanong ni Dindo nang kunin niya ang 2 bunga ng espirito. Kung gayon, ang ibig sabihin ba nito ay makukuha rin sila ng ibang mga peaks? Siyempre, tumango si Romeo. Gayunpaman, ang mga benepisyo na nakukuha ng iba pang peaks ay hindi kasing ganda ng sa amin. Kung tutuusin, kami ang first peak ng Five Element Sect. Sa pagkakataong ito, ang Sect Elders ay gumastos ng napakalaking halaga ng pera nang pumunta sila upang bumili ng mga ito. Nagawa nilang magbid para sa 10 prutas na espirito na eksklusibo para sa Void Interpretation Martial Artists. Ang mga 5 peaks na peak na unang pinamahagi ayon sa mga bunga ng espirito ay ang ranggo ng mga unang espirito ng Wood. Ang peak para makakuha tayo ng 4. Ang Gold Peak ay ang second peak kaya nakakuha sila ng 3. Ang Fire Peak ay nakakuha ng 2 dahil sila ang third peak, at ang Water Peak, na kung saan ay ang fourth peak, ay nakakakuha lamang ng 1 dahil sila ay nasa ibaba, wala silang nakuha sa isang hininga. Ano? Nang marinig ang mga salita ni Romeo, hindi na itago nina Alvin at Dindo ang kanilang pagkagulat, wala man lang nakuha ang Earth Peak. Oo, tumango si Romeo sa kanyang ulo bago bumantong hininga. Sa pagsasalita tungkol dyan, ang kasalukuyang sitwasyon na kinaroroonan ng Earth Peak ay eksaktong kaparehong sitwasyon na naranasan ng Wood Peak sa nakalipas na 2 dekada. Hindi nakakagulat na lahat ng peak sa Five Element Sect ay nagsisikap na makakuha ng pwesto sa unahan, at walang gustong mapunta sa ibaba. Lumalabas na ganito katindi ang kompetisyon sa pagitan ng 5 peaks sa Five Element Sect. Napasinghap si Alvin habang bumubulong sa sarili. Bagamat alam na niya na matindi ang kompetisyon sa pagitan ng 5 peaks of the Five Element Sect, hindi niya akalain na magiging ganito katindi to the point na mailalarawan pa ito sa salitang nakakakilabot. Kahit ano paman, ang Wood Peak natin ang magiging first peak ng Five Element Sect sa susunod na 3 taon. Ang Wood Peak ang unang makakahawak sa lahat ng goodies kahit anong klaseng resources ang mayroon sila. Napangiti si Romeo. Tumango sina Alvin at Dindo habang may ngiti din sa kanilang mga mukha.
Sa pamamagitan ng mga espiritong prutas na ito, sigurado akong maitataas mo ang iyong cultivation base sa isa pang antas sa pinakamaikling panahon na posible. Pagkalipas ng 2 linggo, 20 kabataang disipulo, kasama kayong dalawa, ang susunod sa Peak Masters ng 5 Peaks at aalis sa 5 Element Sect. Sinulyapan ni Romeo ang mga espiritong prutas sa kamay ni Alvin at Dindo habang dahan-dahan niyang sinabi. Peak Master, napakalaking paghahanda ng sekta. Saan ba talaga tayo pupunta sa loob ng 2 linggo? Tanong ni Dindo na may pagtataka sa mukha. Si Romeo, ang Peak Master ng Woodpeak, ay hindi napigil ang maging malungkot habang sinabi niya, bueno, malalaman mo kung nasaan ito pagkaraan ng 2 linggo. Kailangan mong magmadali at samantalahin ang oras na ito upang linangin at pagbutihin ang iyong lakas hanggat maaari. Makakaligtas ka lamang sa lugar na iyon sa pamamagitan ng pagtaas ng iyong lakas. Pinaalalahanan niya sina Alvin at Dindo sa pamamagitan ng kanyang mga salita na ang lugar na pupuntahan nila sa loob ng 2 linggo ay magiging banta sa buhay. Ano? Agad na bumalatay ang takot sa mukha ni Dindo. Hindi sumagi sa isip niya na magiging ganito kadelikado ang lugar na pupuntahan nila sa loob ng 2 linggo. Si Alvin, sa kabilang banda, ay napakalmado. Napakalma niya na medyo nakakagulat. Natural, napakalma niya dahil alam na niya kung saan sila pupunta pagkalipas ng 2 linggo. Ang lugar na kanilang pupuntahan ay ang lihim na kayamanan ng Martial Emperor. Ito ay puno ng mga pagkakataon sa loob, ngunit sa parehong oras, ito ay naglalaman din ng panganib. Gayunpaman, kumpara sa panganib na nakatago sa lugar, ang pinakamalaking banta ay ang mga batang powerhouse na papasok sa lugar kasama nila. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong papasok sa lihim na kayamanan ng Martial Emperor sa pagkakataong ito ay hindi lamang limitado sa mga tao mula sa 5 Element Sect. Sa pagkakaalam ni Alvin, ang 4 na pangunahing puwersa ng katimugang lugar ng Hilagang Desert ay pupunta rin. Ang Skywolf Fort, Blade Sect, Empyrean Temple, at Emotion Severing Sect. Ang dahilan kung bakit inorganisa ng Skywolf Fort ang martial competition ng 10 Dynasties at pinili ang pinakanamumukod tanging talento sa 10 Dynasties ay dahil sa lihim na kayamanan ng Martial Emperor. Pagkatapos, ang Blade Sect, Empyrean Temple, at ang Emotion Severing Sect ay sunod-sunod na dumating din sa Skywolf Fort, na pinilit ang Skywolf Fort na ibahagi ang kanilang mga ani sa pamamagitan ng pagkuha ng marami sa mga batang talento na nagmula sa 10 Dynasties. Noong una, gustong sumali ni Alvin sa Blade Sect. Gayunpaman, sino ang nakakaalam na sa kalagitnaan ng kanyang paglalakbay ay may nangyari, at siya ay nahuli ng mga taong Skywolf Fort. Matapos ang abnormal na pagbabago ng Devil Seal Tablet, siya ay nawala ng malay at sa gayon ay ipinadala sa silangang bahagi ng Hilagang Disyerto. Naging dahilan ito sa pagsali niya sa Woodpeak ng 5 Element Sect ng nagkataon. Kahit ano paman, may utang na loob ako sa 5 Element Sect. Kung hindi dahil sa 5 Element Sect, hindi ako magkakaroon ng pagkakataong makapasok sa Profound Assimilation Formation at makakuha ng napakalaking breakthrough. Bagamat maaari akong makakuha ng katulad na pagtrato kung pupunta ako sa Blade Sect, tinatangkilik ko ang lahat ng paggamot mula sa 5 Element Sect pagkatapos ng lahat. Tumibok ang puso ni Alvin. Dahil dito, kapag pumasok ako sa lihim na kayamanan ng Martial Emperor, tutulungan ko ang 5 Element Sect at Woodpeak na makuha ang mga bagay na gusto nila, bukod sa ilang mga kayamanan na itatago ko para sa sarili ko. Ito rin ay maituturing na binabayaran ko ang aking mga utang sa kanila, naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Nakatitig pa rin si Romeo kina Alvin at Dindo. Matapos niyang sabihin sa kanila na medyo delikado ang lugar na pupuntahan nila sa loob ng 2 linggo, hindi naalis ang tingin niya sa kanilang dalawa. Nakita niya na ang mukha ni Dindo ay puno ng takot, at si Alvin ay may kalmadong ekspresyon sa kanyang mukha. Ang kaibahan sa pagitan nilang dalawa ay napakalaki. Sa sandaling ito, ang magandang impresyon ni Romeo kay Alvin ay agad na tumaas ng ilang binga. Sa kasamaang palad, ni Woodpeak o ang 5 Element Sect ay hindi makakatali kay Alvin. Kung hindi, sa hinaharap, ang 5 Element Sect ay tiyak na makakalakad patungo sa kaluwalhatian sa ilalim ng kanyang patnubay.
Naisip ito ni Romeo at bumantong hininga. Sa lalong madaling panahon, silang tatlo ay bumalik sa Woodpeak. Pagkatapos magpaalam ni Romeo kina Alvin at Hudindo, agad siyang umalis. Alvin. Sa sandaling ito, si Dindo na naliligaw sa kanyang pag-iisip ay sa wakas ay nanambalik ang kanyang katinoan at tumingin kay Alvin. Napansin kong parang napakalma ka habang naglalakbay pabalik. Sinabi lang ng Peakmaster na ang lugar na pupuntahan natin sa loob ng 2 linggo ay nagbabanta sa buhay. Hindi ka ba nag-aalala? Sa huli, hindi mapigilan ni Dindo na ipahayag ang sarili niyang pag-aalala. Nag-aalala. Ano ang dapat ipag-alala? Tumawa si Alvin at umiling. Pagkatapos, nagdilim kaagad ang kanyang mga mata habang bumubulong sa sarili, paano mo mahuhuli ang batang tigre nang hindi pumapasok sa lungga ng tigre? Paano mo mahuhuli ang batang tigre nang hindi pumapasok sa lungga ng tigre? Bagamat hindi malakas ang boses ni Alvin, naririnig pa rin siya ni Dindo ng malinaw. Isang liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata habang siya ay nagtanong na may ngiti sa kanyang mukha, Alvin, mayroon ka bang alam na hindi ko alam? Mukhang matalino ka talaga. Sa 12 maiikling salita ko, nalaman mo na agad na may alam akong hindi mo alam, pabirong saway ni Alvin habang tumatawa. Alvin, tumanggi si Peakmaster na magsabi ng anuman. Huwag mong sabihin sa akin na hindi mo rin sasabihin sa akin. Tinitigan ni Dindo si Alvin na may sabik na mga mata. Puno ng pag-asa ang mukha niya. Naalala ko kanina, may nagpakita talaga sa harap ko. Sabi niya, tumaas ng 3 level ang concept niya pagkalabas niya sa Profound Assimilation Formation, and I can't compare to him at all dahil tumaas lang ng 2 level ang concept ko. Pinaikit ni Alvin ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Dindo na may walang pakialam ng ngiti. Hindi mapigilan ni Dindo ang mapait na ngiti na sumilay sa kanyang mukha. Pakiramdam niya ay naghukay siya ng sariling libingan kanina. Bahagyang nagulat, sinabi ni Dindo na may nakakaawang mukha, Alvin, bakit napakaliit mo? Kung hindi ako nagkakamali, ang lugar na pupuntahan natin kasama ang Peakmaster sa loob ng 2 linggo ay ang lihim na kayamanan ng Martial Emperor. Naturally, walang pakialam si Alvin sa mga maliliit na bagay. Nang makita niya si Dindo na may nakakaawang ekspresyon sa kanyang mukha, hindi na siya tinukso ni Alvin at ipinagpatuloy na niyang sabihin sa kanya ang mga bagay na alam niya. Ang lihim na kayamanan ng Martial Emperor. Nang marinig ito, nagulat si Dindo. Nang makabawi siya ay agad niyang pinaikit ang mga mata. Isang Martial Emperor powerhouse. Para sa kanya, ito ay umiiral lamang sa mga alingawngaw. Gayunpaman, ang bangis ng isang Martial Emperor powerhouse ay talagang hindi mapag-aalinlanganan. Pagkatapos ng lahat, isang powerhouse ng Martial Emperor ang nakatayo sa tuktok ng Cloud Continent. Ang isang lihim na kayamanan na naiwan ng gayong powerhouse ay tiyak na hindi magiging simple. Biglang bumilis ang paghinga ni Dindo. Makalipas ang mahabang panahon, sa wakas ay nakahinga na siya ng maluwag. Tinitigan niya si Alvin habang nagtatanong, Alvin, sigurado ka? Ano? Hindi ka pa rin naniniwala sa akin? Tumawa si Alvin habang umiiling, halika, isipin mo ang iyong sarili. Bakit sa palagay mo ay biglang i-activate ng mga senior officials ng 5-element sect ang Profound Assimilation Formation at tutulong na itaas ang ating mga lakas? Malinaw, ito ay dahil gusto nilang tulungan natin silang maghanap ng isang bagay sa lihim na kayamanan ng Martial Emperor. Natahimik si Dindo. Gayunpaman, isang matinding kinang ang makikita sa kanyang mga mata habang bumubulong siya sa sarili, wow, hindi na talaga ako makapaghintay na pumunta doon. Siguradong maraming magagandang bagay sa lihim na kayamanan ng Martial Emperor, di ba? Sa ngayon, mukha siyang ibang tao kumpara kay Dindo na may takot sa mukha kanina. Gaya nga ng kasabihan, namamatay ang tao sa paghahangad ng kayamanan habang ang mga ibon ay namamatay sa paghahanap ng pagkain. Ang salawikain na ito ang pinakaangkop para ilarawan si Dindo sa kasalukuyan. Sige, bumalik tayo at mag-cultivate muna, ginaising ni Alvin si Dindo na nagde-daydream pa rin. Mayroon pa tayong 2 linggo. Gawin mo ang iyong makakaya sa pagpasok sa 7th level Void Interpretation.
Kung hindi, magdurusa ka ng husto kapag kaharap natin ang iba pang mga batang powerhouse mula sa ibang mga sekta. May mga ibang sekta din. Si Dindo na nanumbalik sa kanyang katinoan ay natulala. Oo naman. Sa katunayan, sinabi ni Alvin, sa palagay mo ba ang pinakamalaking panganib ay nasa sekretong kayamanan ng Martial Emperor? Ang tunay na panganib ay hindi nakasalalay sa lihim na kayamanan kundi sa iba pang mga batang kapangyarihan sa halip. Kapag pumasok ka sa lihim na kayamanan, kahit na nakuha mo ang iyong mga kamay sa isang kayamanan, kung hindi, kailangan mong maprotektahan ang lahat, kung hindi, kailangan mong maprotektahan ang lahat ng bagay, kung hindi, kailangan mong maprotektahan ang lahat. Walang kabuluhan dahil mapupunta ito sa kamay ng iba. Sa pagtatapos ng kanyang pangungusap, mas naging seryoso ang kanyang tono. Nang marinig iyon, huminga ng malalim si Dindo at same time na tumango, nakuha ko. Sige, ang galing. Tara na. Nagpaalam si Alvin kay Dindo at nagpatuloy sa pagpunta sa tatlong palapag na pavilion na nasa gilid ng bundok sa di kalayuan. Iyon ang lugar kung saan sila kasalukuyang tinutuluyan. Alvin, pagkatapos ko itong pag-isipang mabuti, pakiramdam ko ay may hindi tama. Bakit kailangan tayong dalhin ng mga matataas na opisyal ng sekta, ang mga batang disipulo, sa lihim na kayamanan ng Martial Emperor? Hindi ba't mas madali kung dadalhin na lang nila ang mga matatandang iyon doon? Parang may naalala siya, sumimangot si Dindo bago nagpatuloy, ang mga matatandang mas matanda ay mas makapangyarihan kaysa sa atin. Kung pupunta tayo ay magiging parang mga kanya na kumpe sa harap ng mas lumang mga powerhouse mula sa iba pang mga sekta. Paano kung sabihin ko sa iyo na may age restriction para makapasok sa secret treasure ng Martial Emperor? Mitiyagang nagpaliwanag at sinagot ni Alvin ang mga tanong ni Dindo. 916. Paghihigpit sa edad. Paano gumagana iyon? Naguguluhan si Dindo. Siguro narinig mo na ang age measuring pearl, di ba? Hanggat ang isang inscription formation ay ginawa gamit ang age measuring pearl bilang sangkap, kasama ng ilang iba pang inscriptions, madali nitong maitakda ang age restriction sa isang partikular na pangkat ng edad at mapipigilan sila sa pagdaan sa gate na natatakpan ng inscription formation, matiyagang paliwanag ni Alvin. Nako, ganyan pala. Biglang nakita ni Dindo ang larawan ng mas malinaw. Kasabay nito, nagtataka siyang nagtanong, kung gayon, sa kasong ito, ang lihim na kayamanan na iniwan ng Martial Emperor ay may gayong paghihigpit na itinakda ng inscription formation. Oo, tumango si Alvin sa kanyang ulo. Ano ang limitasyon ng edad? Matanong na tanong ni Dindo. 40 taong gulang, sagot ni Alvin. 40 years old. So, ang ibig sabihin ay ang mga nakababatang martial artists lang ang nakakapasok sa lugar na ito. Ah, no wonder. Sa wakas ay naunawaan na ni Dindo. Habang inaalala niya ang mga sinabi ni Alvin kanina, nagsimula siyang makaramdam ng kaunting pressure. Napakapit sa kanya ng pressure kaya medyo nawala na siya ng hininga. Kung gayon, magmadali tayong bumalik at magsaka ngayon. Sa oras na iyon, sigurado akong maraming labanan ang susugod sa lahat ng mga batang powerhouse mula sa iba pang malalaking sekta na papasok din sa lihim na kayamanan ng Martial Emperor. Sa sandaling umalis ang mga salitang ito sa bibig ni Dindo, hindi na niya hinintay na mag-react si Alvin bago siya naging isang kidlat at pumasok sa tatlong palapag na pavilion na nasa gilid ng bundok. Nawala siya sa mga mata ni Alvin sa isang iglap. Ang taong ito. Nagulat si Alvin sa reaksyon ni Dindo. Hindi niya maiwasang magpakawala ng mapait na tawa at bumalik sa sariling kwarto sa may tatlong palapag na pavilion. Pagdating niya sa kwarto niya, naka-cross-leg siya sa kama. Nang hindi nag-aksaya ng panahon, isa-isang itinulak niya ang 2 bunga ng espirito sa kanyang bibig. Ang mga espiritong prutas ay naging malamig na katas bago ito dumaloy sa kanyang lalamunan patungo sa kanyang katawan. 2 magkaibang espiritong bunga ay may magkaibang bisa sa panggagamot. Kung isa man itong ordinaryong martial artist, tiyak na hindi siya magiging kasing pangahas ni Alvin at lulunok ng 2 magkaibang espiritong prutas ng sabay-sabay.
Kung tutuusin, magiging madali para sa mga nakapagpapagaling na epekto ng mga bunga ng espiritu na magkasalungat sa isa't isa. Kung ang mga epektong panggamot ay magkasalungat sa isa't isa, isang malakas na alon ng kapangyarihan ang lalabas at sisubog sa loob ng katawan. Magdudulot ito ng malaking pinsala sa mga meridian at panloob na organo ng katawan. Ang pinakamagandang senaryo ay ang pagngangalit niya, at ang pinakamasamang senaryo ay ang kamatayan. Si Alvin ay tiyak na isang taong hindi madaling ikumpara sa isang ordinaryong martial artist. Para sa kadahilanang ito, hindi niya kailangang mag-alala na ang dalawang espiritong bunga sa gamot ay maaaring magkasalungat sa isa't isa upang makipagkompetensya para sa tamang daan. Ito ay dahil may isa pang nakapagpapagaling na bisa na nakatago sa kanyang katawan na maraming beses na mas malaki at mas malupit kaysa sa dalawang bunga ng espiritu. Ang medicinal efficacy ng rebirth pill. Gaya ng inaasahan, nang ang dalawang espiritong bunga sa gamot ay nagsanib sa origin energy ni Alvin, isang alon ng medicinal efficacy na mas malakas ang lumitaw kaagad nang ang dalawang bunga ng espiritu ay malapit ng magsagupaan at magpaligsahan para sa pangangibabaw. Sa sandaling napansin ng medicinal efficacy ng rebirth pill ang dalawang spirit fruit, agad itong lumabas sa kanyang dantiya na parang mataas sa steroids. Sa sandaling sumanib ang malupit na epektong panggamot ng rebirth pill sa origin energy, nag-udyok ito sa origin energy na magmadali patungo sa mga epektong panggamot ng dalawang spirit fruit nang malapit na silang magbanggaan sa isa't isa. Agad itong nabasag sa dalawang bunga ng espiritu. Wham! Ang origin energy na nakatulize ng medicinal efficacy ng rebirth pill, at ang origin energy na nakatulize ng medicinal efficacy ng dalawang spirit fruits ay agad na nagtagpo. Ang rebirth pill ang nagkusa at nagsimulang magalit sa katawan ni Alvin. Sa pagkakataong iyon, ang tanging nararamdaman ni Alvin ay ang panginginig ng mga meridian sa kanyang katawan. Maging ang kanyang mga laman loob ay nagsimula na ring manginig. Nang walang pag-aalinlangan, si Alvin ay nagmamadaling pinakalma ang kanyang sarili ng may matinding atensyon. Ang Nine Dragons War Sovereign Technique, Sword Dragon Form. Kasabay ng tahimik na paglilinang ni Alvin, ang origin energy na nagdudulot ng kalituhan sa kanyang katawan ay nagsimulang bumalik sa landas at nagsimulang gumana batay sa paraan ng paglilinang ng isip ng 7th form of the Nine Dragons War Sovereign Technique, ang Sword Dragon Form. Sa bilis na ito, makakagawa ako ng isang pambihirang tagumpay sa 8th level void interpretation sa lalong madaling panahon. Nararamdaman ang origin energy na mabilis na dumadaloy sa kanyang katawan na parang mga alon ng mabagsik na tsunami, nakaramdam si Alvin ng kirot sa kanyang puso. Tuwang-tuwa siya. Dati, sa tulong ng espiritual na enerhiya ni Chad, ang napakalaking bisa sa panggamot ng rebirth pill ay nagkatulize sa kanyang origin energy at pinayagan siyang makapasok sa 7th level void interpretation. Hindi lang iyon, dinala rin siya nito sa bottleneck na humahantong sa 8th level void interpretation. Sa pagkakataong ito, kasama ang bisa ng panggamot ng dalawang bunga ng espiritu sa kanyang katawan, muling pumasok sa kanyang sistema ang mapaniil na rebirth pill. Bagamat hindi ito kasing bilis ng huling pagkakataon, ang bilis ay hindi naman mabagal. Bukod dito, maliban sa pagiging epektibo ng rebirth pill sa panggagamot, ang mga nakapagpapagaling na efficacious mula sa dalawang iba pang bunga ng espiritu ay patuloy na dumaloy sa kanyang origin energy at sumanib dito. Wham! Hindi rin nagtagal bago natuklasan ni Alvin ang origin energy sa kanyang katawan na parang isang mabangis na tsunami na bumagsak sa bottleneck. Matagumpay itong nakatulong sa kanya sa pagpasok sa 8th level void interpretation. Ang pangalawa ay nasira ang 8th level void interpretation, at ang origin energy sa katawan ni Alvin ay nagsimula ring sumailalim sa isang masusing pagbabago sa mga tuntunin ng kalidad. Napakalakas ng origin energy. Pagkatapos niyang makapasok sa 8th level void interpretation, si Alvin ay ganap na nagulat. Tuwang-tuwa siya. Kasabay nito, ang origin energy na nakatulize ng rebirth pill ay patuloy na dumadaloy ng mabilis. Ito ay tumawid sa mga meridian sa kanyang katawan sa isang regular na pattern na tumutulong sa kanya upang higit pang mapabuti. Tahimik na lumipas ang oras. Nakalimutan ni Alvin ang oras ng kanyang paglilinang.
Gayunpaman, ramdam pa rin niya ang mga pagbabago sa kanyang katawan. Dahil nagawa na niya ang kanyang pambihirang tagumpay sa 8th level void interpretation, ang tyrannical medicinal efficacy ng rebirth pill ay nagpatuloy sa paggabay sa iba pang dalawang spirit fruits, medicinal efficacious at nilinang batay sa mental cultivation method ng Nine Dragons War Sovereign Technicus 7th form, ang Sword Dragon form. Parang hindi nito alam kung ano ang pagod. Matapos malaman ng Diyos kung gaano katagal, malinaw na naramdaman ni Alvin na ang bottleneck na humahantong sa 9th level void interpretation ay lumitaw din. Pagkatapos ng isa pang yugto ng pagkakaalam ng Diyos, muli niyang naramdaman na ang origin energy na lumalabas mula sa kanyang mga meridian ay mabilis na nakalusot sa bottleneck na humantong sa 9th level void interpretation din. Wham! Isang magaan na tunog ang umalangaw-ngaw sa kanyang katawan, dahilan upang biglang idilat ni Alvin ang kanyang mga mata. Kaagad na puno ng kaligayahan at pananabik ang kanyang mukha, ito ay isang pambihirang tagumpay. Ito ay ang 9th level void interpretation. Habang ang gatas na puti na origin energy sa paligid ng katawan ni Alvin ay pumupuno sa hangin, ang heaven and earth energy sa itaas ng kanyang ulo ay umikot at nag-convert sa isang malinaw na heaven and earth phenomenon. Ito ay isang kabuoang 120 sinaunang may sungay na mga dragon na silhouette. Sinabi nito sa lahat na ang kanyang cultivation base ay kasalukuyang nasa 9th level void interpretation. Nang walang babala, ang origin energy sa paligid ni Alvin ay nagbigay ng ligaw na haltak bago ito biglang nawala ng walang bakas. Barf! Halos agad-agad, nanliit ang mga mata ni Alvin, at nanginginig ang kanyang katawan habang iniluwa niya ang isang bibig ng dugo. Ang dugo ay tumalsik sa buong sahig sa tabi ng kama na parang isang namumulaklak na pulang rosas na kapansin-pansin. Walang oras para panasan niya ang dugo sa gilid ng kanyang bibig, huminga ng malalim si Alvin at muling ipinikit ang kanyang mga mata. Ang Nine Dragons War Sovereign Technique, Sword Dragon form. Sa sandaling ito, nagmamadaling nililinang ni Alvin ang pamamaraan ng mental cultivation habang nire-redirect niya muli ang hindi mapakali na origin energy sa tamang landas. Natatakot siya na baka masugitan na naman siya nito. Dati, nakalimutan niyang ipagpatuloy ang pagdidirekta sa hindi mapakali na origin energy sa kanyang katawan dahil nahuli siya sa pagsubok na subukan ang bagong nabasag sa pamamagitan ng origin energy. Dahil dito, nawalan ito ng kontrol at bumangga sa kanyang katawan, na nagdulot ng pinsala sa kanyang mga panloob na organo. Ang medicinal efficacy ng rebirth pill ay tyrannical na, kasama ang medicinal efficacy ng dalawang spirit fruits, hindi ito isang bagay na madaling mahawakan ng katawan ko, naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Gayunpaman, natuklasan din ni Alvin na wala nang natitira sa mga epektong panggamot ng dalawang espiritong prutas matapos nilang matagumpay na tulungan siya sa dalawang tagumpay. Mukhang malapit na silang maubusan. Matapos kung sino ang nakakaalam kung gaano katagal, sa wakas ay napansin ni Alvin na sa wakas ay naubos na ang epekto ng dalawang espiritong bunga sa gamot. Bagamat pagod na sila, hindi pa rin niya mabawi ang bisa ng rebirth pill sa gamot. Itinutulak pa rin ito ang origin energy pasulong. Pagkaraan ng ilang sandali, napansin ni Alvin na muling itinaas ang kanyang cultivation base. Ang bottleneck na humahantong sa void transformation ay lumitaw din. Wham! Ang malupit na epektibong panggamot ng rebirth pill ang nagtulak sa origin energy. Pagkatapos nitong magpatakbo ng isang cycle sa katawan ni Alvin batay sa mental cultivation method ng Nine Dragons War Sovereign Technique, Sword Dragon form, nagpatuloy ito sa paghampas sa bottleneck. Nanginginig ang bottleneck ngunit walang bakas ng pagkasira nito. Wham! 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 Sa impetus mula sa marahas na medicinal efficacy ng rebirth pill, tila hindi alam ng origin energy ang pagkahapo habang paulit-ulit itong humahampas sa huling bottleneck ng void interpretation. Ang bottleneck na hindi nagpakita ng palatandaan ng pagkasira sa una ay nagsimulang humina. Sa huli, may ilang beses na muntik na itong masira. Wham! Ang origin energy ay umabant at pumutok muli ng malakas sa bottleneck. Ang bottleneck ay lumuwag saglit. Bagamat parang malapit na itong masira, hindi pa rin ito nabasag habang matatag itong nakatayo sa kinatatayuan.
Isang beses na lang gagawin. Huminga ng malalim si Alvin. Sa kasamaang palad, sinimulan niyang mapansin ng may panghihinayang na ang origin energy na itinutulak ng malupit na epektibong gamot ng rebirth pill ay nagsimulang bumagal pagkatapos gumawa ng kalahating cycle sa kanyang katawan. Ang labis na nakapagpapagaling na bisa ng rebirth pill ay umalis ng mabilis nang dumating ito. Sa isang iglap lang ay kumari pa na ito ng takbo at muling nagtago sa kanyang dantian. Subukan nating muli, mapait na ngumiti si Alvin. Kasabay nito, ipinagpatuloy niyang itulak ang origin energy ng mag-isa upang makumplito nito ang kalahating cycle at magpatuloy sa pag-charge patungo sa bottleneck na humantong sa void transformation. Gayunpaman, ang bottleneck na hamina na ay nanginginig lamang ng kaunti, ngunit hindi ito nasira. Kung ikukumpara sa origin energy na itinutulak ng napakalaking medicinal efficacy ng rebirth pill, ang origin energy na itinutulak mismo ni Alvin ay napakahina na para bang dumaan lang ito sa mahabang panahon ng gutom. Konti na lang. Kahit na wala ang malupit na medicinal efficacy ng rebirth pill na iyon, sigurado akong makakalusot ako at makapasok sa first level void transformation pagkatapos ng 10 o 100 cycle. Nag-iisip si Alvin bago niya ipagpatuloy ang pag-udyok sa kanyang origin energy para gumawa ng tagumpay sa kanyang sarili. Pagkaraan ng ilang sandali, nagawa ni Alvin na gumawa ng isa pang 5 hanggang 6 na cycle sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kanyang sariling origin energy. Bagamat patuloy na humina ang bottleneck, hindi ito masira ng origin energy ni Alvin. Alvin. Akmang magpapatuloy siya, isang pamilyar na boses ang umalangaw-ngaw mula sa labas ng bahay. Nagudyok ito sa kanya upang bumalik sa kanyang katinoan nang imulat niya ang kanyang mga mata. Kaunti na lang. Na may matipid na ngiti, bumaba si Alvin mula sa kama at pumunta sa harapan upang buksan ang pinto ng kanyang silid. Nang makita niya ang binata sa labas, tinanong niya, "Conrad, anong dinadala mo rito?" Ang taong nakatayo sa labas ng pinto ay walang iba kundi si Conrad, ang direktang disipulo ni Ken. Originally, ito ay dahil nakilala niya si Ken at ang kanyang disipulo sa Drift Cloud Town na nagudyok sa kanya na sundan silang dalawa dito sa 5-element sect. Speaking of that, talagang maswerte na nakatagpo niya sina Ken at Conrad. 917. Hiniling sa akin ng Peakmaster na kunin kayo ni Dindo, ngumiti si Conrad. Hinahanap tayo ng Peakmaster. Nagulat si Alvin. 2 linggo na ba ang nakalipas? Oo, tumango si Conrad. Hinihintay namin kayong lahat ni Dindo. Kapag handa na kayong dalawa, pupunta kami sa Gold Peak para makipagkita sa 4 pang Peakmasters at sa mga batang disipulo nila. Kami. Pupunta ka rin. Nagulat si Alvin. Hindi lang ako. May 3 pang Woodpeak disciples na sasama rin, nakangiting sabi ni Conrad. Bagamat wala akong ideya kung saan tayo patungo, 6 sa amin ang pinapayagang sumali dahil ang Woodpeak ay ang first peak ng 5-element sect. Ang kota para sa natitirang bahagi ng peaks ay hindi kasing dami ng sa amin. Sa totoo lang, hindi naman masama iyon. Pwede bang magdala ng 6 na tao ang Woodpeak? At bawal ang ibang peaks? Nagtaas ng kilay si Alvin. Hindi sumagi sa isip niya na maraming tao mula sa Woodpeak ang darating. Kasabay nito, na-curious siya kung gaano karaming tao ang pinapayagang sumama mula sa iba pang mga peaks. Oo, muling tumango si Conrad. Sa pagkakataong ito, ang bilang ng mga taong pinahihintulutang sumama ay inilalaan batay sa ranggo ng 5 peaks. Woodpeak ang first peak, kaya maaari tayong magdala ng 6 na tao. Gold Peak ang second peak, at maaari silang magdala ng 5 tao. Fire Peak, na kung saan ay din ang third peak, ay maaaring magdala ng 4 na tao. At ang Water Peak ay maaaring magdala ng 3 tao dahil sila ang ika-4 na peak na tao. At sa wakas ay ang pang-4 na peak na tao lamang. Sabi ni Conrad sabay buntong hininga. Ibig sabihin, sa pagkakataong ito, magkakaroon ng kabuoang 20 batang disipulo na pupunta kasama ang 5 Peakmasters. Nagtaas ng kilay si Alvin at bumulong sa sarili.
Tatawagan ko si Dindo, at magkikita tayo ng Pickmaster at ang iba pa pagkatapos nito. Pagkatapos niyang sabihin ito kay Alvin, pumunta si Conrad sa ibabang palapag ng 3 palapag na pavilion at kumatok sa pinto ni Dindo para tawagin siya palabas. Nang lumabas si Dindo sa kanyang silid, ang kanyang mukha ay namumula, at siya ay nasa napakagandang kalooban. Matapos batiin ni Dindo si Conrad, agad niyang inilipat ang tingin kay Alvin na nakahover sa ere. Ngumisi siya habang may kumpiyansang tanong, "Alvin, may practice match ba tayo?" Nang marinig ang mga salita ni Dindo, pinaikit ni Alvin ang kanyang mga mata at nagtatakang nagtanong, "Paano mo gustong gawin ito? Paano kung gawin natin ito ng ganito? Hindi ko hihiramin ang earth energy, at bawal kang gumamit ng wind concept. Tayo ay lumaban nang wala ang ating mga armas. Paano na?" Ang mga mata ni Dindo ay kumikinang ng maliwanag, nangangati siyang makipag-away. "Dindo, ang lakas ng loob mong hamanin ako ha. Mukhang napakaganda ng iyong tagumpay sa pagkakataong ito," ngumiti si Alvin. "So, do you dare or not?" Isang maliwanag na ngiti ang sumilay sa mukha ni Dindo. Puno ng provocation ang tono niya. "Bakit hindi? Gayunpaman, sa tingin ko ay mas mabuti kung lumayo tayo ng bahagya. Huwag nating abalahin ang paglilinang ni Little Nancy," walang takot na sagot ni Alvin. Sabay tingin sa master bedroom sa ikalawang palapag ng 3 palapag na pavilion. Isang pahiwatig ng init ang dumampi sa kanyang mga mata. Nang walang anumang babala, lumipad siya at nagpunta sa malayong abot tanaw. Si Alvin ay unti-unting naging maliit na itim na tuldok sa harap ng mga mata ni Dindo at Conrad. Pareho silang nakatingala sa langit. "Tulad ng inaasahan sa iyo, Alvin. Isang prangka na tao." Lalong lumawak ang ngiti sa mukha ni Dindo. Gayunpaman, lumipad siya palabas at sinundan si Alvin. Ang 2 taong ito. "Ang Pickmaster ay naghihintay para sa inyong dalawa," ngumiti si Conrad ng pilit at umiling bago sumunod din sa kanilang mga yapak. Sa kalangitan, sina Alvin at Dindo ay nakatayo sa tapat ng isa't isa habang sila ay direktang nakatitig sa mga mata ng isa't isa. Ang kanilang mga katawan ay naglalabas ng matinding battle aura na parang sisubog na ito anumang oras. Pinandilatan ni Dindo si Alvin. Naging tense ang kapaligiran na para bang may kaharap siyang malaking kalaban. Para naman kay Alvin, siya ay mukhang napakalmado at nakolekta. Tahimik ang kanyang tingin na para bang hindi niya nakita si Dindo bilang banta sa kanyang sarili. Naturally, sa kanyang opinyon, talagang hindi niya nakita si Dindo bilang isang banta sa lahat. Noong unang lumabas si Dindo sa kanyang silid, ang kanyang masigasig na espiritual na enerhiya ay agad na sinuri ang paglilinang ni Dindo at nalaman na siya ay nasa 8th level void interpretation. 8th level void interpretation na may 9th level intermediate earth concept. Ito ang kasalukuyang lakas ni Dindo. "Dindo, dalhin mo na," ngumiti si Alvin. Nakita ni Dindo kung gaano kaiginhawa si Alvin sa sandaling ito. Maliwanag na hindi masyadong mataas ang tingin ni Alvin sa kanya. Nakapikit ang mga mata, nagbabala siya sa malalim na boses, "Alvin, mag-ingat ka. Hindi na ako ang Dindo noong nakaraang 2 linggo. Dalhin mo," tumanggo si Alvin sa kanyang ulo. Hindi man lang maalis ang ngiti sa kanyang mukha. Nang makita ito ni Dindo, agad na nagdilim ang kanyang mukha. Bagamat kaibigan niya si Alvin, hindi niya mapigilan ang galit na namumuo sa kanyang puso nang makita ang mababang pagtingin ni Alvin sa kanya. Hindi na niya napigilan ang init ng ulo niya. "Ah!" Nang walang anumang babala, umungal si Dindo ng malakas. Ang origin energy sa kanyang katawan ay agad na sumabog at sumanib sa earth concept na lumalabas. Nagbago ito sa mga alon ng enerhiya ng kaki. Ang isang maliit na bahagi ng enerhiya ng kaki ay tumiga sa ilalim ng kanyang mga paa, na bumubuo ng isang makapal na platapormang bato. Boom! Sa sandaling lumitaw ang stone platform, ang mga binti ni Juan Dindo ay lumundag na parang tumatakbong cheetah bago siya lumapag sa stone platform. Pinaghiwa-hiwalay niya ang platapormang bato bago ito ginawang alikabok ng napakalaking enerhiya.
Sa susunod na sandali, isang bagzo ng malawak na umiikot na hangin ang sumabog at naging isang unos na umihip sa lahat ng direksyon na may basag na platapormang bato sa gitna. Napakahangin kaya't si Conrad, na nakatayo sa gilid, ay hindi napigil ang ipikit din ang kanyang mga mata. Ang robe sa katawan ni Conrad ay nagsimulang umugong dahil sa malakas na hangin. Sa sandaling ito, hindi mapigilan ni Conrad na ipikit ang kanyang mga mata nang makita niya ang malabong figure ni Dindo na umaakyat patungo kay Alvin. Natigilan siya saglit. Since kailan naging malakas si Dindo? Bago pa makita ni Conrad ang eksena sa harapan, nakita niya kaagad ang 210 silhouette ng mga sinaunang may sungay na dragon na lumitaw sa itaas ng ulo ni Dindo. Napanganga siya sa pagtataka. Nang walang anumang sandata ng espiritu, nagawa niyang magpakita ng 210 silhouette ng sinaunang sungay na dragon. Alam na alam niya ang ibig sabihin nito. Ang isang martial artist na nasa 8th level void interpretation ay madaling maipakita ang 9th level void interpretation concept. Ang isang martial artist na nasa 9th level void interpretation ay madaling maipakita din ang 8th level void interpretation concept. Kung ang isa pang nasa katanghaliang gulang na powerhouse mula sa Woodpeak ay nagpakita ng ganitong uri ng lakas, hindi siya magugulat. Gayunpaman, ang taong nagpapakita ng lakas na ito sa sandaling ito ay walang iba kundi si Dindo. Ang Dindo na nagpakita lamang ng lakas ng 6th level void interpretation cultivation base na may 6th level void interpretation concept halos isang buwan na ang nakalipas. Kung ikukumpara sa Dindo noong una, ang Dindo ngayon ay ganap na nagbagong anyo sa ibang tao. Nagbigay ito sa kanya ng kakaiba at hindi pamilyar na pakiramdam. Wham! Bago pa man siya makabawi, isa na namang malakas na ingay ang umalangaw-ngaw sa hangin. Kasabay nito, ang isang mas nakakatakot na bagzo ng mga airwave ay lumipas at nagdulot ng isang bagyo. Umihip ito at pinilit siyang umatras ng ilang metro pabalik. Ano ang nangyari kanina? Binuksan ni Conrad ang kanyang mga mata nang may matinding pagsisikap. Hindi nagtagal, napansin niya ang 2 figure na nagsalubong sa di kalayuan. Sa sandaling ito, ang 2 sa kanila ay bawat isa ay sumuntok ng isang kamao. Originally, ang 2 tao sa harap ay maituturing niyang kakilala, pero sa ngayon, pakiramdam niya ay ngayon pa lang niya nakilala ang 2 taong ito. Maliban sa malaki at matangkad na binata na may 210 silhouette ng mga sinaunang may sungay na dragon sa itaas ng kanyang ulo, ang isa pang binata na nakasuot ng lila ay may isa pang 220 silhouette ng mga sinaunang may sungay na dragon sa itaas ng kanyang ulo. Ang lakas ng 220 sinaunang may sungay na dragon. Isang martial artist na nasa 9th level void interpretation na nagtataglay ng 9th level void interpretation concept. Alvin, siya. Laking gulat ni Conrad na nakabuka ang kanyang bibig. Nang makita niya ang lilang figure sa di kalayuan, tuluyan na siyang natigilan. Hindi niya nabawi ang kanyang sentido sa mahabang panahon. Wham! Isa pang malakas na tunog ang umalangaw-ngaw sa hangin, at nagulat si Conrad. Hindi niya maiwasang kiligin sa narinig. Kitang-kita niya ang makakapal na purple thunderbolts na naka-intertwine sa kamao ni Alvin na tumangay sa kalangitan at madaling na-overrode ang kaki energy na nakapaligid sa kamao ni Dindo. Sa sumunod na segundo, yumuko ang katawan ni Alvin. Para naman kay Dindo, pinalipad siya ng isang kamao na iyon na parang palaso na umalis sa bowstring. Barf! Si Dindo na pinalipad ay ganap na namula sa mukha. Lumaki ang vital energy at dugo sa kanyang katawan, at agad niyang niluwa ang isang subo ng dugo. Makalipas ang ilang sandali, sa wakas ay nagawa ni Dindo na bumangon ang sarili matapos ipadala sa paglipad ng ilang 12-dosenang metro ang layo. Ang kanyang pinsala sa wakas ay gumaling ng higit pa o mas kaunti pagkatapos niyang uminom ng gamot na panglunas sa sugat. Natural, ito ay dahil din sa nagpakita ng kaunting awa si Alvin kanina. Kung hindi, imposible para kay Dindo na magdusa lamang ng maliliit na pinsala. Alvin, kakatuwa ka. Halimaw. Talagang nakalusot ka na sa 9th level void interpretation. Sa pamamagitan lang ng 2 spirit fruit na iyon. Talaga bang naglalaman ang mga ito ng napakaraming medicinal efficacy?
Si Dindo na sa wakas ay bumalik sa kanyang katinoan ay hindi napigil ang mapag-alitan ng malakas. Gayunpaman, sa sandaling naabot niya ang dulo ng kanyang pangungusap, ang lakas ng kanyang boses ay humina na rin. Naglakas loob siyang huminin si Alvin kanina dahil sa tingin niya ay naunawaan niya ang nakapagpapagaling na bisa ng dalawang espiritong prutas na ibinigay sa kanila ni Romeo, ang Peakmaster of Woodpeak. Sa kanyang opinyon, ang cultivation base ni Alvin ay nakamit lamang ang tagumpay sa 7th level void interpretation sa Battle of the Five Peaks isang buwan na ang nakakaraan. Kahit naganap na nasisipsip at natunaw ni Alvin ang mga epektong panggamot ng dalawang espiritong prutas, ang pinakamaraming maaabot niya ay ang 8th level void interpretation. Imposible para sa kanya na gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa 9th level void interpretation. Gayunpaman, ang lakas na ipinakita ni Alvin ngayon ay nagbigay alam sa kanya kung gaano mali at katawa-tawa ang kanyang mga naiisip noon. Akala mo ba hindi ako nakagawa ng breakthrough sa 9th level void interpretation? Nang marinig ni Alvin ang mga salita ni Dindo, hindi niya maiwasang matigilan ng kaunti. Oo naman. Masungit na sagot ni Dindo, kung alam ko lang kanina na nakagawa ka na ng breakthrough sa 9th level void interpretation, hinding-hindi na ako nakipag-away sa'yo. Hindi ako masochist, okay? Habang sinasabi niya ito, agad na naging malungkot si Dindo. Nang makita ni Alvin ang malungkot na hitsura sa mukha ni Dindo, bigla siyang tumawa. Ang kanyang tawa ay kasing kinang ng araw. Alvin, Dindo, kailan ka naging napakalakas? Lumipad pasulong si Conrad at tinitigin sila ng nakanganga ang bibig. Nagawa ng iyong void interpretation concepts na gumawa ng breakthrough sa 9th level sa profound assimilation formation. At Alvin, naintindihan mo talaga ang thunder concept. Si Conrad ay ganap na napuno ng kuryosidad at pagkalito sa sandaling ito. Tama. Nasira ang ating mga konsepto sa profound assimilation formation. Gayunpaman, ang intermediate earth concept ko ay itinaas sa 9th level sa profound assimilation formation. Iyan ay tatlong nakakatakot na antas ng elevation, alam mo. Ngumisi si Dindo. So, sinasabi mo ba na naintindihan mo na ngayon ang konsepto ng 9th level intermediate earth? Ang mga mata ni Conrad ay kasing laki ng mga platito habang nakatitig kay Dindo. Puno ng pagtataka ang mukha niya. Bagamat narinig niya na ang profound assimilation formation ay hindi isang bagay na simple, hindi kailanman sumagi sa kanyang isipan na ang lakas nito ay magiging sobrang kakila-kilabot hanggang sa itinaas nito ang 6th level intermediate earth concept ni Dindo ng 3 antas sa isang go lang. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.